Sa mismong araw ng kasal, hindi lang tinulak ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal sa cake, hay inihayag pa niya sa harap ng maraming tao na pakakasalan niya ang kanyang white moonlight. Hindi niya pinansin ang nararamdaman ng kanyang asawa, at determinado siyang umalis sa kasalan kasama ang kanyang white moonlight. Doon lamang napagtanto ng babae na ang lahat ng kanyang paghihirap, sa loob ng maraming taon ay isang malaking biro lamang pala. Nawalan siya ng pag-asang mabuhay. Kinabukasan, isang babae ang nag-iisa na pumunta sa ospital para magpasuri, ngunit sinabihan siya ng doktor na mayroon siyang stage 4 na kanser sa utak. 6 na buwan na lang ang natitira sa kanya. Habang lubos na nadarama ng babae ang kanyang kawalan ng pag-asa, nakita niya ang kanyang asawa kasama ang kanyang kabit na masayang magkasama roon. At nang makita ng kabit ang babae, sinadya nitong iwasan ang babae. Uyan, hindi ko inaasahan na handa kang tumakas para sa akin. Ang bait-bait mo naman sa akin. Para sa'yo, Mindy, gagawin ko ang lahat. Galit na lumapit ang babae at sinumbatan ng doktor kung bakit siya ganito. Ngunit nang marinig iyon ng lalaki, walang pag-aatubili kung sinabi sa kanya ang totoo. Si Lian ay may cancer sa tiyan, at hindi na siya magtatagal. Ang dahilan kung bakit ako tumakas sa kasal, dahil din sa tutulungan ko siyang tuparin ang huling 10 hiling niya. Ate Sunian, ang una kong hiling. Ang gusto ko lang naman ay si Fuyan ay tumakas para sa akin sa kasal. Hindi ko akalain na gagawin niya nga ito para sa akin. Kaya, Fuyan, para ba ito sa kahilingan ni Lian? Kaya mo akong iniwan sa kasal? Hindi mo ba alam, gaano ba kahalaga ang kasal para sa isang babae? Gaano ba ito kahalaga? Pinagtawanan mo ako sa buong lungsod ng Nancheng. Isang kasal lang naman yun, di ba? Hintayin mo lang na matapos ko ang 10 huling kahilingan ni Lian. Tutulungan na kita ulit, basta'y mag-ayos na lang ng isang salo-salo. Pagkatapos ay dali-daling binuhat ang babaeng mahal. Habang paalis ay binyantaan pa niya ang babae. Kung sakaling may mangyaring masama sa babaeng mahal, tiyak na hindi niya ito mapapatawad. Ngunit bigla na lamang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo ang babae. Ang pisikal at mental na pagod ay nagdulot sa kanya ng pagbagsak at pagkawalang lakas. Ginamit niya ang huling natitira niyang lakas para lang mapansin ng asawa. Ngunit ang asawa, na puno ng pag-ibig para sa kanyang puting buwan, ay hindi man lang siya pinansin. Tumalikod at umalis. Doon lamang niya napagtanto, ang babae, kung gaano siya kaliit sa puso ng kanyang asawa. Naalala niya ang mga alaala nila ng kanyang asawa. Ang panatang sinumpaan niyang mamahalin siya habang buhay, ay parang mga matutulis na kutsilyo, na sumasaksak ng malalim sa puso ng babae. Nang dumating ang gabi, pumunta ang babae sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan upang maglabas ng sama ng loob. Akala niya ay maaliw siya ng mabuti ng kanyang kaibigan. Ngunit paglingon niya ay narinig niya ang mga salitang lubos na nakapanlumo sa kanya. Ang daming sama ng loob ni Sunian. Mamamatay na si Mian. Hindi man lang tutulong. At ang dami pang reklamo. Sige na, hinaan mo ang boses mo. Huwag ka nang magsalita ng marami. Si Sunian kasi ay girlfriend ni Fuyan. Ganon naman talaga. Noong una, kung hindi lang dahil kay Mian, na unang tumanggi sa panliligaw ni Fuyan. Magagawa kaya ni Fuyan na magpadalos-dalos at magpapadala sa galit para lang umamin kay Sunian. Si Fuyan pala, noon pa man. Pangalawa lang ako sa kanya, mga alternatibo. Ang ikatlong kahilingan ay ang bumalik sa taong pinakamamahal, sa ilalim ng mga paputok. Grabe, ang gwapo naman ng boyfriend ni Ate Minmin. At sobrang mahal na mahal niya ito. Iiyak na ako. Mabuhay si Jeju, Ate Minmin. Ang galing na ng medisina ngayon. Gagaling ka rin naman. Huwag kang susuko. Naantig ako, Ate Mian. Gagaling ka rin. Hindi ka pababayaan ng Diyos dahil mabait ka. Uyan, sobrang sakit ng ulo ko. Bumalik ka at tulungan mo ako. Galing kay Ate Sunian yan, di ba? Alam ko na. Alam kong ayaw niya, akong makita kayong magkasama. O yan, umuwi ka na lang kaya. Basta ako naman, halos patay na, walang sino mang mag-aalala naman. Mian, paano ko naman kayang iwanan ka? O yan, ito ang pang-apat kong hiling. Huwag mo akong tanggihan, pakiusap. Magandang araw po, ang iyong tinawagan ay pansamantalang hindi makontak. Pakitawag na lang ulit mamaya. Ate Sunian, tapos na ang pang-apat kong hiling.
Panonood ng drama. Ate Sunian, tingnan mo. Manunood tayo ng dagat. May dala pa nga akong regalo para sa iyo. Sunian, tingnan mo kung gaano kabuti sa iyo si Mian Mian. Sunian, nasasaktan ka ba? Gusto ko lang na maunawaan mo kung gaano ka pa walang hiya. Sunian, si Mian Mian ay may cancer sa tiyan. Hindi siya pwedeng kumain ng maanghang. Pumunta ka sa kusina at magluto ng lugaw. O yan. Iniwan mo ako. At sumama sa babaeng iyon para manood ng dagat. At pinagsilbihan mo pa akong yaya niya. Hindi ba't masyado? Malupit iyon. Pasensya na, Ate Sunian. Kasalanan ko, hindi sana ako dapat nagkasakit. Mauuna na ako. Uy, Mian Mian. Sunian, hanggang kailan mo ba ako pagsasabihan? Ginagawa ko lang ito, dahil may sakit si Mian Mian. Mahal kita. O yan. Hinalikan mo ako gamit ang labi na hinalikan mo na rin ng ibang babae. Hindi ka ba nandidiri? Hindi ba marumi yun sa'yo? Sunian, pinapangako ko sa'yo. Hintayin mo lang akong matapos ang huling kahilingan ni Mian Mian. Babalik ako sa piling mo. Isang mas malaking kasal pa kaysa dati. Gia, nanunood ng drama. Sayang naman, nanunood ng drama. Wala na tayong future. Sunian, hindi ka ba marunong umintindi? Lagi ka na lang sumisigaw ng walang dahilan. Dahil dyan, hindi na masaya ang lahat. HMM. O sige, Mian Mian. Hintayin mo lang akong mahanap ang necktie ko. Tapos dadalhin na kita manood ng sine, ha? Opo. O yan. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Medical certificate mula sa Nancheng Hospital. O yan. Kailan ka darating? Sobrang nadismaya mo ako. Akala mo ba kung magpapanggap kang may sakit gaya ni Mian Mian, makukuha mo ang atensyon ko? Sasabihin ko sa iyo. Huwag kang umasa. Ganito pala ang tingin mo sa akin. Ganito ba talaga ako sa paningin mo? Si Zheng Jia na humahabol kay Sunian. Nagbago ka na. Naging masama ka na. Tuluyan ang nagbago. Hindi ko maintindihan. 6 na hiling na lang ang natitira kay Mian Mian. Bakit mo naman gustong gumawa ng paraan para saktan siya? Ang pinakakinatatakutan mo pala ay ang masaktan si Li Mian Mian. Bahala ka na kung anong isipin mo. Mian Mian, malamig sa labas. Hintayin mo muna ako sa coffee shop. Sasanduan kita agad. Kung yan, may mali ka ng akala, hindi talaga kita niloko. Totoo ngang may huli na yugto ng kanser ako sa utak. Kung hindi mo ako paniniwalaan, maaari akong malumpa. Umalis ka na. Wala na akong panahon para sumama sa iyo. Sa mga ganyang bagay, kailangan ko pang sunduin si Mian Mian. Anong nangyari sa iyo? Sobrang sakit ng ulo ko. Kung yan, dalhin mo na ako sa ospital. Pagdating natin sa ospital, malalaman mo na. Hindi kita niloloko. Ang ulo ko. Kung yan. Pakiusap. Dalhin mo na ako sa ospital. Sunian, akala mo ba maniniwala ako sa pag-arte mong may sakit ka? Maniniwala na ba agad ako sa iyo? Hindi. Kung yan, totoo, hindi kita niloloko. Bakit? Bakit nga ba? Bakit sinabi ni Li Mian Mian na may sakit siya? Naniniwala ka naman agad? 6 na taon na tayong magkasama. Yung sinasabi ko naman hindi mo pinaniniwalaan. Sunian. Malapit nang mamatay si Mian Mian. Wala na akong gana. Bahala ka na sa mga iyan. Na hindi ka aya-aya. Na pag-arte dahil sa selos. O yan. Huwag kang umalis. Saklalahan mo ako. $120 ba ito? Dali, saklalahan niyo ako. Malakas ang pagtama sa ulo niya. At nagdulot ito ng pag-atake ng kanser sa utak. Delikado ang kalagayan niya. Ipaalam agad sa pamilya niya. Opo. Kay. O yan. Ang palabas na ito ngayon, ang mga bida, ang damdamin ay nakakaantig talaga, para kayong dalawa. Sayang nga lang, ubus na ang oras ko. Hindi. Mian Mian, hahanap ako ng pinakamagaling na doktor. Huwag kang mag-alala.
Boyfriend ka ba ni Sunian? Ang girlfriend mo, nagkaroon ng atake dahil sa brain cancer. Dinala na siya sa ospital. Nasa critical na siyang kondisyon. Pumunta ka na rito agad. Pirmahan mo na lang ang consent to treatment. Halika na rito. Pirmahan mo na ang emergency consent form. Pakisabi nga kay Sunian. Kung gusto niyang magkunwaring may sakit, at sampay ng sarili niya, hayaan mo siyang mamatay. Hindi ko pipirmahan yan. Ano, Jipu? Totoo bang nagkaroon ng aatake ang girlfriend mo dahil sa brain cancer? O yan. Anong nangyari? Si Sunian pa rin. Nagpapanggap na may sakit para lokohin ako. Ngayon, may mga taong nagpapanggap na nurse. O yan, kung hindi man, pumunta ka na lang sa ospital para dalawin si Ate Sunian. Paano kung may nangyaring masama talaga sa kanya? Ano na ang gagawin natin? Wala nang paano kung pupunta nga ako roon. Tinutulungan lang nito si Sunian. Sa kanyang walang katuwiran at makulit na pag-uugali, may ganito pa palang klaseng tao. Ano na ang gagawin ng doktor? Tinanggihan ng pamilya ng pasyente ang emergency treatment. Sinabi nilang nagpapanggap lang itong may sakit. Sinabihan pa siya na kung gusto niyang mamatay, mamatay na siya. O yan. Sa iyong puso ba, isang sinungaling ako? O hindi mahalaga kung ikukumpara kay Lee Mien? Hindi naman talaga mahalaga. Ang buhay ng pasyente ang mahalaga. Dahil ayaw pumunta ng pamilya niya, magpapatuloy tayo sa pagliligtas ng buhay niya. Ate Sunian, bumalik ka na. Ate Sunian, ang galing mong magpanggap na may sakit, napaka-effort mo naman. Pati tungkol, kumpleto. Mamaya, hindi mo sasabihin kay Kuyan. Kakalabas mo lang ng ospital, ano, hindi ako nagpapanggap na may sakit. Totoo kung kakalabas ko lang ng ospital. Kung hindi ninyo ako paniniwalaan, maaari ko pong ipakita sa inyo, ang medical certificate ko. Tama na. Sunian, napaka-disappointed ko talaga sa iyo. Ang gusto ko lang naman ay matupad ang mga huling kahilingan ni Mien. Kailangan ba talagang ganito, Sunian? Ano man ang plano mong gawin, hindi kita paniniwalaan. Para bang kahit anong sabihin ko, hindi mo naman pinaniniwalaan. Ilang simpleng salita lang ni Mien. Sinusunod mo na agad. Chuan yan. Sa totoo lang, ako ba ang girlfriend mo? O si Mien ang girlfriend mo? Ate Sunian, huwag kang magkakamali. Kuyan, nagmamalasakit din naman talaga siya sa iyo. Tanghali na. Kumain na tayo. Ate Sunian. Kumain ka ng paa ng manok. Alam kong mahilig ka sa maanghang. Ang ulam na ito, ako na ang bahala kay Kuyan. Sabay namin ginawa ito para sa iyo. Oo nga, Sunian, kumain ka na. Si Mien ang gumawa ng pagkain ito. Hindi mo alam kung gaano siya nagsikap. Sabi ko nga, kakalabas ko lang sa ospital. Hindi ko kaya kumain. Magpapahinga na ako. Hindi pwede. Sunian, ito ang huling. Ikalima sa mga kahilingan ni Mien. Gusto ka lang niyang makapagpakain ng lutong bahay niya. Kahit itong simpleng kahilingan, hindi mo man lang matutupad. Chuan yan. Hindi ko naman gusto na hindi kumain. Hindi mo ba alam? Kakatapos ko lang mag-rescue. Kailangan ko bang mag-diet? Sunian, hanggang ngayon, nagkukunwari ka pa ba? Ate Sunian, huwag mo naman akong ganunin. Alam ko na dahil ito siguro para sa akin, ang pagkain ito, na ginawa ng isang taong malapit ng mamatay, ay malas. Sunian, ang hapunang ito, kailangan mong kainin, kahit ayaw mo, kung sasabihin ko sa iyo. Mamamatay kaya ako kung kakainin ko to, Sunian. Araw-araw mo na lang sinasabi yan. Mga walang kwentang salita, hindi ka ba napapagod? Kung gusto mong mamatay, mamatay ka na. Pero ang hiling ni Mien, dapat matupad. Sige. Kung gayon, ayon sa iyong kagustuhan. Ate Sunian. Ang galing ko sa pagluluto. Hindi naman ganon kasama yon ah. Grabe ka naman kumain. Ang hirap na hirap mo. Mien. Huwag mo na siyang pansinin. Sunian, binabalaan kita na magsinungaling. Ang pagsisinungaling ay hindi kailanman isang magandang paraan para mapansin ka. O siya, ang pagkain ay niluto namin. Kung ganoon, Ate Sunian, pakisuyong ikaw na ang maghugas ng pinggan. Ikaw na ang maghugas ng pinggan. Oo naman, Sunian. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mien. Ano naman kung maghugas ako ng pinggan? Sunian, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam? Natakot mo ba si Mien?
Kung sakaling may malubhang sakit si Mian Mian, kaya mo bang panagutan? Kaya mo bang hawakan ang responsibilidad? Chuan Yan. Maghiwalay na tayo. Pagod na ako. Sun Yan. Ano bang ginagawa mo? Isang pagkain lang naman iyon. Bakit mo naman ito ginagawang malaking issue? Ako pa ang nagpapalaki nito. Yan. Tanungin mo ang konsensya mo. Sa loob ng 6 na taon, nang nag-bankrupt ang kumpanya mo, ako ang sumama sa iyo para makaahon ka ulit. Kasama kita noon sa pagtulong. Sa pinakamurang inuupahan nating apartment, kasama rin kitang kumain sa mga karinderya. Wala akong reklamo. Pero paano mo naman ako ginantihan? Sun Yan. Ako. Ikaw at si Mian Mian, tumakas kayo sa kasal. Iniwan mo ako sa sarili kong kasal. At pinagtawalan ako ng lahat. Samantalang mayroong talaga akong brain cancer. Pero sinabi mong nagsisinungaling ako, pati ang aking advance directive. Ayaw mo pang pirmahan. Yan. Ang puso mo. Ang sama. Sun Yan. Alam ko na mali ako sa kasal. Pero ang paghihiwalay, hindi dapat basta-basta sinasabi. Huwag kang padalos-dalos. Ate Sun Yan, alam ko po, lahat ng mali ay kasalanan ko po. Sana noon pa, nang malaman kong may cancer ako sa tiyan. Umalis na sana ako ng malayo, para mamatay na lang akong mag-isa. Para sana masaya kayo ni Kuyan, nang walang problema. Mian Mian, gising na. Bakit naman magiging kasalanan mo to? Hindi ako. Ate Sun Yan, kung hindi mo ako patatawarin, hindi na ako tatayo. Di Mian Mian. Tigilan mo ang pag-arte mo sa akin. Ikaw naman ang nakasakit sa akin. Ngunit ikaw ang naging biktima, Sun Yan. Ito ba ang gusto mo? Alam mong may sakit si Mian Mian. G na ganito mo pa rin siya. Bakit ka ganyan kasama? Sun Yan. Kapag lumabas ka ng pintuang ito, huwag ka nang mag-isip pang bumalik. Sige. Sun Yan. Yan. Parang masakit na naman ang tiyan ko. Ano? Huwag kang matakot, Mian Mian. Yayakapin na kita agad. Kumakain siya ng gamot sa kwarto. Hindi na talaga natin siya papansinin. Si Ate Sun Yan. Huwag na. Basta, babalik din naman siya kapag tapos na siyang magtampo. Si MS, suko ba ito? Opo, ginagawa ko na po ngayon. Ang chemotherapy ninyo para sa cancer sa utak. Opo, kung may iba pa po kayong gustong sabihin, tawagin ninyo lang po ako. Salamat po. Pang-anim na hiling mula sa huli, kasama ang taong mahal mo, magkakamping sa bundok. Inaasam ang pagsikat ng araw bukas. Ang saya-saya ni Mian Mian. Si Kuyan ay talaga namang isang huwarang lalaki sa panahon ngayon. Oo nga, sa tingin ko, kahit may sakit si Mian Mian, pero ang pinakaswerteng bagay sa mundo, hindi ba'y ang magmahal at mahalin din? Sa tingin ko, perpekto sina Mr. Ko at Mian Mian para sa isa't isa. Tiyak na poprotektahan sila ng langit, at magtatagal ang kanilang pagmamahalan. Mas mabuti pa sa mga taong may sakit, ang lalaking may boyfriend na hindi man lang tumutulong. Kaya pala, ako pala ang pinakamalas. Tapos na. Yan. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong saktan mo ulit ako. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Ang babaeng si Sun Yan ay lalong lumalala na ang pagiging makatwiran. Pag nagagalit ay walang hangganan. Ang ganda ng pagsikat ng araw, Kuyan. Sana'y magpakailanman na manatili sa sandaling ito at tayo'y magkasama magpakailanman. Kuyan. Kuyan. Anong nangyari sa iyo? Ang sabi ko, ang ganda ng pagsikat ng araw. Maganda nga. Kuyan. Anong nangyayari sa iyo? Hindi mo ba rin naiisip na isa akong problema? Hi. Mian Mian, huwag kang masyadong mag-isip. Gabi na. Umuwi na tayo. Na-late ako sa meeting. Kumuha lang ako ng gamot para kay Mian Mian sa ospital. Paano nangyari iyon? Imposible kayang si Sun Yan ay hindi ako niloko. Mayroon nga siyang cancer sa utak.
Ikaw pala ang doktor na nag-aasikaso kay Sunian. Opo. Tatanungin kita. Totoo na bang nasa huling yugto na ng kanser sa utak si Sunian? Ang totoo ang gusto kong marinig. Mr. Hu, hindi ko po kayang magsinungaling sa inyo. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ano ba talaga ang sinasabi niya? Wala namang sakit si MS, so. Parang gusto niya lang daw makuha ang atensyon ng boyfriend niya. Kaya ako, nagbigay sa kanya ng peking medical certificate. Ano, niloko pala talaga ako ni Sunian. Ang babaeng ito na puro kasinungalingan ang sinasabi. Pinilit po ako ni Miss Su na gawin ito. Wala po akong kasalanan, Sunian. Ipapaalam ko sa iyo, ang kapalit ng panloloko mo sa akin. Dr. Huang. Magaling po. Salamat po, Miss Lee. Pero, Miss Lee, paano kung malaman ni Mr. Hu na niloko natin siya? Ano kaya ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Oh. Sunian, huwag mo akong sisihin, dahil malapit ka nang mamatay. Lalo ka nang hindi karapat-dapat na makipag-agawan sa akin kay Fuyan. Sino kayo? Fuyan. Anong ginagawa mo rito, Sunian? Masyadong maraming pasyente sa ospital ng Nancheng. At ikaw, nagpapanggap ka pang may sakit, tapos nandito ka pa. Sinasayang mo lang ang mga gamit ng ospital. Hindi ka ba nahihiya? Fuyan. Ilang beses ko pa ba dapat sabihin sa iyo? Totoo ngang may huli na akong yugto ng kanser sa utak. Hindi kita niloloko. Wala ni isa sa mga sinasabi mo ngayon. Ang paniniwalaan ko. Fuyan, ano ba talaga ang gagawin mo? Palalayasin kita sa silid na ito. Hindi ko kayang tiisin. Talagang mayroon na ako ng stage 4 na kanser sa utak. Pakiusap, kailangan ko ng chemotherapy. Kailangan ko ng operasyon. Paalisin mo ako sa ospital ngayon. Talagang mamamatay ako. Sunian, ang galing mong magpanggap ah. Kung hindi dahil sa iyong doktor na nagsabi sa akin ng totoo, baka naloko talaga kita. Ate Sunian, huwag mong sisihin si Fuyan. Sabi ng doktor, parang malubha na ang sakit ko. Alam mo naman iyon, masyadong maraming pasyente sa Nancheng Hospital kaya kulang ang mga kwarto. Kaya naman, pasensya na, pero kailangan kong kunin ang kwarto mo. Kaya pala, Fuyan. Ginagawa mo ito para kay Ling Mian. Kaya mo ako pinalaya sa ospital. Fuyan. Ang sama-sama mo naman. Anong karapatan mo para gawin ito? Ganito ang gagawin ko. Dahil sa ospital na ito, ako ang nag-invest. Kung sino ang gusto kong mapatira dito, siya ang papatirahin ko dito. May sakit din naman ako. Wala na akong magagawa. Ate Sunian, alam kong napakabait mo. At siguradong maiintindihan mo ako. Sige. Bitawan ninyo ako. Maglalakad na ako. Oh yan. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Okay, Fuyan, umalis na si Sunian. Bilisan mo ang paghahanda ng silid para sa akin. Sige. Ang sakit. May makakapagligtas ba sa akin? Tulungan niyo ako. Mamamatay na nga ba talaga ako ngayon? Dito na ba ako mamamatay? Nasaan ba ako? Ito ay, ang Nancheng unang pampublikong ospital. Binibining Su, napakalubha ng iyong sakit. Kung hindi dahil sa pagsagip sa iyo ni Jigo, baka wala ka ng buhay ngayon. Sino si Jigo? Nasaan na ang iba? Kagagaling lang po ni Jigo. May importanteng inasikaso kaya umalis muna. Oo nga pala, Binibining Su. Paano mo nakilala? Si Jigo. Isa siyang kilalang CEO ng pinakamalaking kumpanya ng disenyo ng alahas sa bansa. Guwapo at makapangyarihan pa. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin siya kilala noon. Mukhang siya ang nagligtas sa akin. Nailigtas si Seniorita Su ni Jigo. Ang swerte mo naman.
Sunian, nasaan ang necktie ko? Sunian, nauuhaw ako. Pakikuha nga ako ng isang basong maligamgam na tubig. Umalis na si Sunian. Hay, itong utak ko, bakit ba hindi ito gumagana ng maayos? Kuyan, bilasin mo't lumapit ka rito. Opo, sige po. Talong. Huwag na lang. Dahil sa nakaraan nating pagsasama, papatawarin ko na siya sa pagkakataong ito. Magandang araw po, ang taong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi makontak. Pakitawag na lang ulit mamaya. Magandang araw po, ang taong iyong tinawagan hindi pansamantalang makontak. Subukan mong tumawag ulit mamaya. Si Sunian kaya, binlock ba ako nito? Ikaw ba si Guzing? Ang tagal na naming hindi nagkikita ni Sunian. Hindi ko inaasahan. Nakikilala mo pa ba ako? Ganyan mo pa sinabi. Paano ko naman makakalimutan ang mukha mo? Hi. Simula nang ilipat na ni Tito Gu, pagpapalong sa paglipat, halos tapos na kami. 11 taon na rin pala tayong hindi nagkikita. Hindi ka gaanong nagbago. Ganoon pa rin kagalang-galang. At gwapo. Tinanong ko na ang doktor. Ang kalagayan mo ngayon. Kailangan lang ng operasyon. Ang pinaka-epektibong paraan ng paggamot, alam ko. Pero ang operasyon ay may 1% lang na tsansa ng tagumpay. Alam mo ba? Natatakot ako na baka sa operating table ay hindi na ako makababa pa. Hindi mangyayari yun. Bukod pa dyan, ang Sunian na nasa alaala ko, hindi naman ako duwag. Guzing, matagal na tayong hindi nagkikita. Simula nang ang aking mga magulang ay nasawi sa malaking sunog na iyon. Ang natira sa akin ay hindi na ang dating ako. Sunian, huwag mo namang gawin yan. Ipapagpaalam ko talaga, ang pinakamahusay na neurologist, magiging ayos ka lang. Guzing, lumabas ka muna. Gusto ko munang mapag-isa. Sige, pag-isipan mo ng mabuti. Pangpito na hiling. Kahit na alam kong wala na akong gaanong panahon, gusto ko pa ring isuot ang wedding gown para sa taong pinakamamahal ko. Isusuot ko ang wedding gown. Ang saya-saya, bagay na bagay talaga sila. Miyan, kaya mo yan. Para kay Mr. Fu, dapat mong pagtsagaan. Ang saya-saya naman, bagong dating. Mga vlogger, pinaniwala ninyo na naman ako, sa pag-ibig. Hello. Sunian, hoy. Pagkatapos mong magtampo, umuwi ka na. Kailangan ka na sa bahay. O yan. Sa tingin ko'y maikli na ang iyong alaala. Hiwalay na tayo. Anong klaseng tahanan ang tinutukoy mo? Sunian, huwag ka na magtampo. Ganito, ipinapangako ko sa iyo. Hintayin mo pa ako, tutulungan ko si Mian na matapos. Ang 3 huling kahilingan niya. Babalik na ako sa iyo. Hindi na kita kakausapin ulit. Sige ba? Hindi na kailangan. Sunian, opo. Kuyan, anong ginagawa mo rito? Sabi ng photographer, mayroon pa tayong ilang magagandang wedding gown. Magmadali na tayong magpa-picture. Huwag na nating ituloy. Kuyan, bumalik ka rito. Sige, Sunian, hindi nga nagkamali. Ang nagwagi sa jewelry design competition. Kahit na may sakit ka, ay hindi pa rin naapektuhan ang iyong kalagayan sa pagdidisenyo. Salamat sa iyo, Guzing. Walang anuman. Sinabi mo dati na tayo ang pinakamatalik na magkaibigan. Anong nangyari? Sariling luto ko to. Hindi masarap. Kung hindi masarap, bibili ulit ako para sa'yo. Hindi, Guzing. Hindi mo alam. Simula nang mamatay sina mama at papa. Maliban kay Fuyan. Wala nang ibang tao na magiging mabait sa akin tulad mo. Napakabuti mo sa akin. Pasensya na. Noong panahong iyon, may dahilan ako kung bakit. Hugis lawa si Guzing. Guzing, sabihan mo ang doktor. Pumayag na akong oprahan. Totoo. Sa tingin ko tama ka. Habang nabubungay tayo, kahit para lang sa sarili ko, hindi ko dapat basta-basta susuko. Mabuti naman at naunawaan mo na.
Mian, anong nangyari sa'yo? Ihahatid kita sa ospital. Huwag na. Sabi naman kasi ng doktor, hindi na ako magtatagal. Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi kita hahayaang mamatay. Kuyan, pakiramdam ko'y hindi na kaya ng katawan ko. Ang ikawalong kahilingan ko, ikinasal na kita, magkakaroon tayo ng kasal, kahit peke lang. Paano naman yan? Magpapakasal ako sa'yo. Tapos si Sunian, anong gagawin natin sa kanya? Ito. Mian, ikaw, huwag na lang, Kuyan, dahil ayaw mo naman, hindi na kita pipilitin. Hayaan mo na akong umalis na may dalang panghihinayang. Hindi pwede, Mian. Oo na, magpapakasal tayo. Totoo ba? Salamat, Kuyan. Sobrang saya ko ngayon. Ngayon, kahit mamatay ako kagad, payag ako. Totoo. Basta ba makayanan mong mabuhay? Gagawin ko ang lahat. Anong nangyari, Kuyan? Mukhang masama ang loob mo. Hi, medyo naiinis lang ako. Tama, bakit ka bigla ang umuwi galing sa ibang bansa? Inutusan ng isang tao ang aking mentor, na pumunta sa Nancheng para sa isang operasyon sa utak. Magiging katulong na lang ako niya noon. Cancer sa utak. Alam mo ba kung para kanino yun? Hindi ko alam, hindi sinabi ng tagapag-alaga ko. Tansya ko, malalaman ko lang pag oras na ng operasyon. Oo nga pala, bakit mo ba yan tinatanong? Basta lang tanong ko. Hindi naman siguro ganun kasakto. Hindi ba't ooperahan ka na? Uuwi muna ako para kumuha ng gamit. Hindi naman ako bata. Ayos lang, huwag kang mag-alala sa akin. Ate Sunian, alam ko namang babalik ka. Para sa iyo, ito ang imbitasyon sa aming kasal. Ate Sunian, ito ang ikawalong hiling ko. Gusto ko lang makasama si Fuyan sa isang kasal. Huwag kang mag-alala, lahat ng ito ay peke. Gusto ko lang na pagdating ng oras. Wala na akong pagsisisihan sa pagpanaw ko. Hindi. Mian, huwag kang magsalita ng mga salitang nakakapagpabagsak ng loob. Sunian, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. At hindi mo rin sinasagot ang mga mensahe ko. Talagang lumalala na ang ugali mo. Kuyan, tingnan mo itong imbitasyon. Ginagawa ko ito ng ilang gabi na. Sunian, huwag kang masyadong lumampas sa hangganan. Kung humingi ka ngayon ng tawad kay Mian, maaari kong kunwari na, wala namang nangyari. Bakit mo ba ako tinitingnan? Sunian, sa tingin ko lang ay iba na ang tingin ko sa'yo, sa puso ko. Ito ang bahay ko. Ngayon, umalis ka na agad dito. Sunian, buksan mo ang pinto. Hayaan mo na, Kuyan. Dahil si Ate Sunian, ayaw nilang pumunta sa kasal namin. Umalis na lang tayo. Mama at Papa, namimiss ko na kayo. Sa operasyon kong ito, gabayan niyo ako, di ba? Pakakasalan mo ba ako, Sunian, habang buhay kitang aalagaan? Mamahalin kita hanggang sa dulo ng panahon. Pinapangako ko sa iyo. Ang ganda, Sunian. Ang ganda, Sunian. Sa wakas, mapapangasawa na kita. Sa wakas, mapapangasawa na kita. Ayan, ibaba mo na ako. Huwag kang ang magulo. Mian, ikaw talaga ang may angking galing. Nakuha mo pang ang mapaamo si Fuyan. Isang lalaking tulad niya, na naging lubos na tapat sa iyo. Oo nga, nakakaingit naman. Samantalang kami, kahit anong pakiusap namin ay hindi namin makuha. Ganoon nga, alam mo, dati, habang naliligaw siya sa akin. Kakaiba.
Ngayong araw na ito, ikakasal na ako kay Mian Mian. Ngayong araw na ito, bakit kaya si Sunian? Ganito pa rin kalma. Huwag kang mag-alala, Buzing. Paniguradong magiging ayos lang ako. Pinapangako ko, paglabas ko, tiyak na isang, masiglang-masigla na Sunian ako. Pangako. Isang salita, tiyak na. Sunian, pangako sa akin. Kailangang manatili kang matatag. Opo, gagawin ko po. Huwag po kayong mag-alala. Inaanyayahan na po natin ang bride. Yung nag-oopera, hindi ba siya ang girlfriend ni Kuyan? Maghahanda na po ako para sa operasyon. Sige po. Binang Li Mian Mian, itinakasal ka ba kay Ginoong Kuyan, at maging kanyang asawa, sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, sa tagumpay man o pagsubok, itinakasal ka ba? Ginoong Kuyan, itinakasal ka ba kay Ginang Li Mian Mian, at maging iyong legal na asawa, mahirap man o mayaman, may sakit man o malusog, mapabuti man o mapahamak, papayag ka ba? Ako. Nako, Kuyan, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa iyo noon, tungkol sa pag-uwi ng mentor ko, na pasyente ng operasyon sa brain cancer? Ngayon ko lang nalaman, siya pala ang girlfriend mo, si Sunian. Ano? Imposible. Kuyan, ngayon ang ating kasal. May problema ba? Pwede bang pagkatapos na lang natin pag-usapan? Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin, si Sunian. Kuyan, nakalimutan mo na ba, na may cancer ako sa tiyan? Ito ang hiling ko bago ako mamatay. Sinabi ko na, hindi ko na kaya pang pakialaman yan. Hahatawin ko si Sunian. Kuyan, simula ngayon, dudurugin kita ng tuluyan, sa buhay ko. Si Sunian ay naghihintay sa akin. Tiyak na naghihintay sa akin. Simula na ng operasyon. Opo. Kilala mo ba si Sunian? Nasa loob ba siya? Kumusta na siya? May gana ka pang banggitin si Lianyan. Ang sitwasyon niya ngayon, hindi ba't ikaw ang may sala? Pinalayas mo siya sa ospital. Hindi mo ba alam? Namuntik mo na siyang ipahamak. Hindi, noon. Hindi ko talaga alam. Si Sunian ay mayroong cancer sa utak. Ayaw ko talagang paniwalaan siya. Ganoon pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. Para na akong hindi tao. Ako lahat ito. Alam ko naman, na si Sunian ay may cancer sa utak. Ayaw ko lang talagang paniwalaan siya. Napakawalang kaya niya kaya. Isa akong malaking gago. Kumusta na si Panfang Sunian? Huwag kang mag-alala, matagumpay ang operasyon. Kailan kaya ako makakakita ulit kay Mian Mian? Kailangan ng ilang panahon. Kakatapos lang operahan si Sunian. Mahina pa siya. Sige. Mian Mian, kaka-recover mo lang. Uminom ka muna ng lugaw. Sige. Salamat sa'yo, Muzing. Malaki ang utang na loob ko sa'yo sa pagkakataong ito. Sunian. Pasensya na, Sunian. Alam ko na talagang nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Anong klaseng aso yan ni Guzing? Tawagin mo ang mga guard para paalisin yan. Sige. Sunian, alam ko na talagang nagkamali ako. Mayroon ka na talagang brain cancer. Kung alam ko lang, sasamahan sana kita. Patawarin mo ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, para maibalik ko sa iyo ang lahat. Hindi ko alam. Iyan, gamitin mo na lang para lokohin ang sarili mo. Kaya ko na ito, huwag mo nang gamitin para lokohin ang iba. Hindi mo ba napapansin kung gaano yun kahalata? Huwag mo nang ulitin. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala, nung nasa ICU ka? Mas gugustuhin ko pang isugal ang buhay ko. Ipagpapalit ko ang buhay mo. Magagandang salita, kahit sino ay kaya, pero hindi na mahalaga iyon. Ang pinsala ay nagawa na. Hindi na mahalaga ang paghingi mo ng tawad. Dahil hindi na kita mahal. Hindi na ako aasa, mahal pa rin kita. Umalis ka na. Sunian, alam ko na talagang nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Sunian. O yan, pakinggan mo ako ng mabuti. Habang nandito pa ako, hindi ko papayagan na lumapit ka pa kay Sunian. Hindi ako susuko.
Losing, huwag mong akalaing hindi ko alam. Ang masamang balak mo kay Sunian. Panandalian lang ang galit sa akin ni Sunian. Galit ka ba sa akin? Ang hinihingi ko lang ay mapatawad niya ako. Babalik pa rin siya sa akin. Oo. Ano kung gusto ko si Sunian? Ikaw ang Samira kay Mian. Kuyan, ikaw ang tumulak sa kanya palayo sa'yo. Ako ang huli na dumating 8 taon na ang nakakaraan. Naging kayo na ni Mian. Ano man ang mangyari ngayong beses, hindi na ako magpapahuli pa. Losing. Hindi ko naman nasabi sa'yo si Kuyan. Paano mo nalaman? Siya ang dating boyfriend ko. Ilang taon na ang nakalipas. Bumalik ako minsan. Nakita ko si Kuyan. Kasama kita noon habang namimili. Bakit hindi ka lumapit para makipag-usap sa akin? Nung mga oras na iyon, mukhang masaya kayong dalawa. Kaya hindi nakita Jin ang bala. Tapos may emergency kaya umuwi na ako agad. Ganun pala. Pero, bakit kaya bigla na lang kayong lumipat noon ni Tito Go? Kasama mo. Huwag na nating balikan pa ang nakaraan. Kuyan, ang lalaking to, paano mo nagawang gawin yun sa kasal? Iniwan mo ako. Alam mo ba kung gaano ako kaiyahiya ngayon? Napakalaki ng kahihiyan ko. Sabi ko, wala na akong pakialam. Si Sunian ay may cancer sa utak. Ooperahan siya ngayon. Pero noong nakaraang mga araw, ganun pa rin ang treatment niya sa akin. Hindi ako tao. Gusto na akong makipaghiwalay ni Sunian. Sabi pa niya, hindi na niya ako mahal. Tama ang sinasabi nila, isang walang hiya nga ako. Si Sunian ang kasintahan ko. Paano ko naman hindi siya mamahalin? Paano ko naman hindi siya paniniwalaan? Kuyan, huwag mo naman akong gawin ito. Ayos lang ito. Hindi ka mahal ni Sunian. Mahal kita, Kuyan. Pero hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Mian. Mula noong tinanggihan mo ako noon, at sumama sa ibang lalaki. Ang naramdaman ko lang sa iyo ay awa. Si Sunian lang ang minahal ko. Kuyan. Pero ano ang gagawin ko? Hindi kita kayang mawala. Sunian. Kinasusok naman kita. Ikaw ang kumuha kay Fuyan. Ikaw ang Samira ng kaligayahan ko. Hindi kita mapapatawad. Sige po, Mr. Gu. Nakatira ka sa napakagandang bahay. Hi. Pero ang bahay na ito, parang ang pamilyar mo naman. Teka lang, ilalagay ko lang ang maleta ko. Sasabihin ko na sa iyo ang sekreto. Oh, sa'yo to. Uy, di ba ito yung iginuhit ko para sa'yo noong bata pa tayo? Nung bata ka pa, disenyo ba ito ng Celine? Totoo nga, nagawa mo ang bahay na. Sinagawa mo ang pag-ayos nito. Ang galing. Parang, bumalik ako sa pagkabata ko. Basta't gusto mo, ayos na. Ganoon din ang iniisip ko. Minsan pag-uwi ko ng bahay, parang talaga naming bumalik sa aming pagkabata. Pero, Losing, nakatira ako sa'yo. Hindi ba talaga kita maabala? Wala yun. Sunian, noong bata pa tayo, madalas din akong alagaan ng mga magulang mo. Ngayon, may sakit ka. Ako naman ang dapat mag-alaga sa iyo. Naalala ko pa noong bata tayo, lagi may batang naglalaro sa hagdanan. Inaapi ako, tuwing inaapi niya ako, ay lagi kang sumusulpot para protektahan ako. Lagi kang nandyan para ipagtanggol ako. Sabi ng lahat, ikaw ang tagapagtanggol ko. Pero pagkatapos, umalis ka na. Alam mo ba, may isa pa pala akong gustong sabihin. Pinagsisisihan ko talaga, noong mga panahong iyon, na-late ako sa pag-uwi dahil sa detention. Na-delay ako ng kalahating oras. Kaya hindi nakita na pagpaalamang umuwi. Ngayon, hindi ba ako nakabalik na? Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis ulit. Mabigat ba? Kailangan mo ba ng tulong ko sa pagbubuhat? Wala to, madali lang to. Sunian. Sunian. Ano ang relasyon ninyo? Paano ninyo nagagawa na magsama sa iisang bubong? Umuwi ka na sa akin. Ano bang pakialam mo? Kung hindi ako nagkakamali, naghiwalay na tayo, di ba? Ang saya-saya. Losing. Umalis na tayo. Sige, makinig tayo kay Mian yan. Sunian, huwag mo akong gawin yan. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero kailangan mo akong intindihin. Sabi ni Mian na may cancer siya sa tiyan. Tapos sabi mo naman, may cancer ka sa utak. Ito, sobrang nagkataon lang yun. Kaya noong mga panahong iyon, hindi na ako naniwala. O yan, hindi mo ba ako naiintindihan? Wala na tayo. Anumang relasyon, huwag mo nang sabihin pa si Mian. Kahit si Mian pa yan. Ano man ang koneksyon mo sa kahit anong Mian, wala na akong pakialam.
Sunian, maniwala ka sa akin. Kung alam ko lang noon, na may cancer ka sa utak, maniwala ka sa akin. Kung noon ko pa, nalaman na may cancer ka sa utak, sisiguraduhin kong iiwan ko ang lahat. Sunian, ngayon ko lang nalaman, kung gaano ka kahalaga, sa puso ko. Sunian, pakiusap, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, ha? Sunian, sabihin mo sa akin, ano ba ang dapat kong gawin, para mapatawad mo ako, bitawan mo na. Sinabi ko na, mula ngayon, magkakilala na lang tayo. Huwag mo akong kalimutan, pwede mo akong pagalitan. Pero hindi mo ako pwedeng hindi mahalin. Dahil sa mga panahong tayo'y, 6 na taon na tayong magkakilala, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Sabi ni Nainay, pakawalan mo na siya, hindi mo ba narinig? Si Nainay nga pala ay ikaw ang tumawag. Huwag, anong ginagawa ninyo? Huwag na kayong magsuntukan. Silang dalawa, sino ang naunang hampas? Kapatid. Siya ang nauna. Dalhin niyo na tong lalaking ito, Sunian. Para sa lalaking ito, sinisisi mo ako. Mas mabuti pa yun kaysa sa ginawa mong pagtakas sa'yo mismo. Kasama ang ibang babae noong araw ng kasal mo. Tapos may gana ka pang bumalik at manggulo rito. Dapat nga lang na mas malakas ang loob ng isang lalaki. Guzing, ikaw, pare. Tingnan mo, gusto ka pang saktan. Tingnan ko. Kailangang manguli siya. Kalma lang, kalma lang. Oo nga, Sunian. Dahil lang ba sa isang maling akala, ganito ka kamanhid sa akin? Sinabi ko na, huwag kang lalapit kay Sunian. O yan, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo siya. Hindi mo ba alam na pagkatapos ng operasyon, kailangan ng katawan ng pahinga? Ako, Juan yan. Tinatamad na akong makipagtalo sa isang makasariling katulad mo. Ang mga taong maalam ng magmahal sa sarili ang madalas magsalita. Kahit sabihin ko pa, hindi mo rin naman maiintindihan. Guzing, umalis na tayo, HMM. Sunian, hindi ko papayagan na kayo ay magkasama ni Guzing. Samahan mo muna ako para magbigay ng salaysay. Sunian. Fuyan, bakit ka uminom ng ganito karami? Wala kang pakialam. Iniwan na ako ni Sunian. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Paano mo nagawang ibaba ang sarili mo para kay Sunian? Para lang sa kanya, ginawa mo to sa sarili mo. Fuyan, gusto mo bang malaman ang dalawa kong huling kahilingan bago ako mamatay? Niyan. Huwag mo nang banggitin pa ang mga kahilingan mo. Kasalanan ito nang walang kwentang hiling mo. Kaya iniwan ako ni Sunian. Kung hindi, kanina pa sana kami kasal ni Sunian. Yan. Kahit na nagkaroon si Sunian ng brain cancer, at naoperahan na siya, gumaling na rin naman siya. Parang mamamatay na talaga ako. Paano mo naman ako pababayaan? Ano bang alam mo? Nawala si Sunian. Parang gusto ko na ring mamatay. Umalis ka na. Ayoko na kitang makita. Mag-iisa muna ako. Yan. Pakisuyo, huwag mo akong tratuhin ng ganito. Sabi ko sa'yo, umalis ka na. Nian. Gabi na. Nanunood ka pa rin ng disenyo ng alahas. Salamat. Maghahanda na ako. Magpahinga ka pa muna sandali. Tapos babalik na ako sa trabaho sa kumpanya. Neneng. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang magmadali. Ang paggaling mo ang pinakamahalaga. Kung kulang ka sa pera, hindi. Guzing, alam mo ba? Sa totoo lang, sa mga taong minahal ko si Fuyan, parang unti-unti ko na nawawala ang sarili ko. Mahilig ako sa pagdidisenyo ng alahas, sa mga kliyente, at sa tuwa nila kapag nakikita ang mga disenyo ko. Ang kumikinang na mga mata ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Parang dahil dito'y natagpuan ko na ang kahulugan ng buhay ko, at dahil din dito'y natagpuan ko na rin ang bagong ako. Ang anak naming si Nian. Talagang lumaki na nga. Gabi na pala. Magpapahinga na muna ako. Nako, baka naman nagkamali ng akala si Guzing, na sinadya ko yun, ano? Pasensya na. Hindi ko naman, sinasadyang samantalahin ka. Wala iyon. Wala akong pakialam. Bigla kong naalala, may naiwan pa pala akong dapat asikasuhin sa taas. Aakyat na muna ako. Mr. Fu, ito po ang inyong ipinagagawa sa akin na impormasyon kay Dr. Wang. HMM. Direktor Fu, nalaman din po namin sa aming investigasyon na kamakailan lang po ay nakikipag-ugnayan pa si Dr. Wang kay Miss Mian. Ano?
Tawagin ninyo si Dr. Huang para sa akin. Dalhin ninyo siya rito. Sino kayo? Pagdukot ito, maaari akong tumawag sa pulis. CEO Fu. Kayo pala. Gusto ninyo akong makita, sabihin lang po sana ninyo. Pupunta po sana ako mismo para makita kayo. Nako, huwag na kayong mag-abala pa. Bakit kita pinapunta rito? Hindi mo ba alam? Ako. Panginoon ko, patawarin niyo na po ako. Paano ko naman malalaman ang iniisip ninyo? Dr. Huang, hindi ba sinabi ninyo na nagpapanggap lang si Sunian na may sakit? Paano naman siya magkakaroon ng tunay na kanser sa utak at naoperahan pa? Alam niyo naman ang kapalit ng panloloko sa akin. Alam mo naman. Ako. Hindi ko sasabihin. Dalhin niyo siya palayo, putulin ang dila niya, para hindi na siya makapagsalita pa. Huwag po. Panginoon ko, patawarin niyo po ako. Sasabihin ko na, si Mian. Ano? Siya iyon. Binigyan niya ako ng pera, para sabihin ko sa iyo, nagpapanggap lang na may sakit si MS, so, kung hindi, magkakaroon na ako ng lakas ng loob na gawin iyon. Hindi ko rin po kayong kayang lokohin. Kung siya nga talaga. HMM. Base sa mga resulta ng pagsusuri, ngayon, MS, so, gumaling na ang iyong kanser sa utak. Walang posibilidad na bumalik pa ito. Maraming salamat po, Doktor. Wala pong anuman. Pero, Miss Su, naiinggit talaga ako sa inyong dalawa ng boyfriend mo. Ha? Hindi po, Doktor. Hindi po siya ang boyfriend ko. Oo. Siguro malapit na iyon. Buzing. Talagang gusto ko sanang pasalamatan ka. Kung hindi dahil sa pagdating mo noon. Baka, matagal na akong, huwag kang magsasalita ng masasamang bagay. Umalis ka na. Di Mian, magmadali ka nang humingi ng tawad. Ate Sunian, pasensya na po, ako ang nagsuhol kay Dr. Wang, para lokohin si Puyan, at sabihin na nagpapanggap ka lang na may sakit, kaya lang niya gagawin yan sa'yo. Pakiusap, maging maawing ka, patawarin mo na ako, tapos ka na ba? Tapos na po. Ganun na lang kadali, pinatawad ako ni Sunian, TSK, talagang walang silbi, madaling lokohin. Sunian, aba, naglakas loob ka pang saktan ako, ikaw na ang tanging marunong manloko, at magsinungaling sa iba, hindi ba dapat lang na masaktan ka, Sunian? Kung lahat pala ito ay isang malaking maliwanag, pwede na ba tayong magkabalikan? Para makalma ang galit, pagsusuntukin ko kayong dalawa. Madaling gawin. Buzing, tara na, sige. Sunian, huwag kang umalis. Misunderstanding lang ito. Mali talaga ako. Uyan, huwag kang umalis. Nakapag-sorry na ako kay Ate Sunian. Naman. Patawarin mo sana ang aking pagiging bulag sa sandaling iyon. Ayoko lang kitang mawala. Imposible. Mian, sasabihin ko sa iyo, kung si Sunian ay hindi makakabalik sa akin, hindi kita mapapatawan. Buzing, maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang kahulugan nito sa wikang Espanyol? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Ito pala ang kwintas na sparkling stone. Sa wikang Espanyol, ang ibig sabihin ay napakaganda at nakasisilaw. Hindi mapipigilan. Salamat. Anong iyon? May papel sa ulo mo. Si Guzing. Kulang sa tauhan ng kumpanya ko, kaya sa susunod na araw ay babalik na ako sa trabaho. Malapit na rin akong lumipat. Okay, alam ko na. Magpahinga ka na rin ng maaga. Good night. Good night. Mag-ingat ka. Paalam na, Guzing. Sige. Boss Guangli, hindi ba gusto mo si MS? So, bakit ganoon kadali mo siyang pinayagang lumipat ang lapit ng bahay niya? Hindi ba mas malaki ang advantage mo? Basta ang tagal na rin naman nating naghihintay. Hindi na rin naman kailangang magmadali. Sunian, gabi na, naaalala mo pa ba kung anong araw ngayon? Alam kong ayaw mo akong pansinin, pero Sunian, huwag mo sanang pagdudahan ang pagmamahal ko sa iyo. Suzin, patawarin mo na ako ha. Nangangako akong hindi na ako muling kakausap kay Mian. Lagi kang mauuna sa lahat. Ang lalaking ito, si Fuyan, bakit naging ganyan na siya kamadaldal? Napakahuligang pag-ibig. Talagang masama.
Anong nangyari? Dati si Sunian, hindi niya kailanman nakakalimutan ang aking kaarawan. Hindi kaya hindi na niya ako mahal. Hindi. 6 na taon na kaming magkasintahan. At dumaan na kami sa napakaraming bagay. Paano niya naman ako hindi mamahalin? Tama. Siguradong galit pa rin si Sunian. Makakabalik pa tayo sa umpisa. Kailangan ko lang mapatawad ako ni Sunian. Maaari pa bang bumalik sa umpisa? Hindi ako pwedeng sumuko. Magandang araw po, Direktor Su. Magandang araw po, Supervisor Su. Sunian. Kumusta na po? Gumagaling na po ba ang pakiramdam ninyo? Salamat po sa inyong pag-aalala, Manager Leo. Gumagaling na po ako. May inilunsad po ang kumpanya na isang koleksyon ng mga alahas para sa tagsibol. Sa iyo ko lang ito matitiwala ang ipagkatiwala, Direktor Leo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para matapos ito, at maiharap sa inyo sa lalong madaling panahon. Sunian. Buti naman at gumaling ka na sa sakit mo. Pero sana'y huwag mong kalimutan. Huwag ka nang magpapadala sa pag-ibig. Naniloko ka na naman ng lalaking iyon, at nabalik ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ang pagiging tanga sa pag-ibig ay tinanggal na. Hindi ko na mahal si Fuyan, ang walang kwentang lalaking iyon. Kayo'y magkasama na ng 6 na taon. Dahil lang sa kanya, sa babaeng yun, ang kanyang hiling. Tumakas siya sa kasal. Kung hindi lang ako nasa ibang bansa, at hindi nakauwi sa kasal mo, sisiguraduhin kong puputukin ko ang ulo niya, tapos gagawin ko siyang bola para sipin mo. Okay, alam ko naman na si Sisi, ikaw ang pinakamabait sa akin. Mabuti na lang, hindi mo pinakinggan ang mga sinabi ng lalaking iyon. O kung hindi, mag-resign ka na lang ngayon, at maging full-time housewife na lang sa bahay. Eh di mas lalo pang mahirap yun. Aba, syempre naman, maging jewelry designer ka na lang. Pero ang pangarap ko, paano ko kaya ito basta-basta susukuan? Hay, tama. Sunian. Sabihin mo sa akin ang totoo, ikaw at si Guzing. Ano ba ang inyong relasyon? Bakit niya kaya ikaw, G na ganun kaayos? Kaibigan ko siya noong bata pa ako, kapitbahay. Ano? Kayo pala'y magkababata. Ang mga mata mo, ano bang tinitignan mo, ha? Si Guzing, isang napakagwapong lalaki. Hindi mo man lang pinagsisikapan, at nakipag-relasyon ka pa sa kanya. Sunian. Ito ang paborito mong rosas. Simbolo rin ito ng aking damdaming mainit pa rin para sa iyo. Ha? Anong nangyari, Sunian? O yan. Hindi naman talaga ako ang mahilig sa rosas, kundi si Mien. Ano? Paano naman kaya? Pasensya na, hindi ko alam. Pero Sunian, dati, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi ko na sa iyo noon pa. Ayaw ko sa mga rosas. Ang gusto ko ay, ang mga mirasol na may pag-asang, sa magandang pag-asa. Dati, sinabi ko sa iyo, ng maraming beses, pero ni minsan ay hindi mo naalala. Pasensya na, Sunian. Kasalanan ko ito dahil sa aking pagiging pabaya. Pinapangako ko, hindi na mauulit pa ito. Masyado ka nang nag-iisip, wala na tayong future. Sunian. Bitawan mo si Nian. Nian, naaalala ko, ito ang pinakapaborito mo noong bata ka pa. Salamat sa iyo, Guzeng. Malamig ang panahon, magsuot ka ng maraming damit, umalis na tayo. Sunian. Alam ko, kasalanan ko. Ang kasalanan ko ito, noong una kasi, hindi kita gaanong kilala, pero ayos lang, basta patawarin mo lang ako, pinapangako ko, sa hinaharap, doon ko ibibigay ang doble ng pagmamahal sa iyo, at mas mauunawaan kita. O yan, simula nang tumakas ka sa kasal, nakatadhana na, walang magiging tayo, matagal ko nang wala na akong anumang nararamdaman para sa iyo, ang pakiramdam ng pag-ibig. Hindi ako naniniwala, Sunian, mahal mo talaga ako. Bahala na. Nakikipag-away sa ganitong tao, sisiyang lang ang oras ko. Tara na. Sunian. Panfeng. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para mapatawad na ako ni Sunian? Dati, mahal na mahal niya ako, pero ngayon, bakit hindi mo na ako pinapansin? Pare, hindi ko lang sinasabi, yan ang naidulot ng pagmamalabis mo. Kung ganoon ka kahalaga kay Sunian, bakit mo naman iniwan ang kasal?
At sa mismong araw pa ng kasal, isinugsog si Sunian sa cake. Napakasamang insulto yun. Fuyan, paano mo nagawa yun? Totoo, kung ako si Sunian, at binastos mo ako ng ganyan, kahit ayaw kong magpakamatay, lalabanan kita ng buong lakas. Ako. Noong panahon yun, dahil naaawa ako kay Lee Mian. Sabi niya, malapit na siyang mamatay. Hindi ko naman talaga hindi mahal si Sunian. Hindi ko rin alam kung bakit ako naging ganito katanga. Fuyan, hindi ko maintindihan. Si Lee Mian at Sunian. Ang dalawang babaeng ito, sino ba ang mas mahalaga? Si Sunian, syempre. Oo nga, dahil sa puso mo, si Sunian ang pinaka-importante. Namatay si Lee Mian. Anong pakialam mo? At least, si Sunian ay nasa tabi mo pa rin. Hindi ba? Oo nga. Napakahalaga ni Sunian. Bakit? Magpapakamatay ako para kay Lee Mian. Napakasakit ng ginawa ko kay Sunian. Ako talaga ang pinaka tanga sa buong mundo. Patawarin mo ako, Sunian. Sino yun? Anong ginagawa mo rito, Sunian? Buksan mo ang pinto. Gusto ko nang umuwi. O yan, lasing ka na, umuwi ka na sa inyo. Bakit ka nandito sa harap ng bahay ko? Anong ginagawa mo? Asawa ko. Alam ko na talagang nagkamali ako. Kahit anong gawin mo sa akin, ayos lang. Basta mapatawad mo lang ako. Mas mabuting umalis ka na agad, kundi tatawag na ako ng pulis. Sunian. Maniwala ka sa akin, kung pwede lang balikan ang nakaraan. Pinapangako ko, hindi na ako tatakas sa kasal. Sunian. Buksan mo ang pinto para sa akin. Okay lang ba? Gusto ko nang umuwi. Fuyan, umalis na tayo. Huwag mong kausapin ang babaeng yan. Iuuwi kita. Leia. Ayoko sa'yo. Si Sunian lang ang gusto ko. Mahal ko siya. Naiintindihan mo ba? Sunian. Dahil sa'yo, Gina ganito ako ni Fuyan. Hindi kita mapapatawad. Homepage. Walang talagang mauuna o manghuhuli, kahit ang pinakadalising pag-ibig, ay madudurog ng isang ikatlong partido. Huwag na tayong mag-ugnay, dahil kay Sunian. Oo. Si Mian ay may cancer sa tiyan. Grabe, sinisira pa niya ang relasyon nila. Ang damdamin ni Chuan yan. Kainis talaga, mukha namang mga agaw. Mian, huwag ka nang umiyak. Ang mga fans mo, lagi kaming nasa likod mo. Magiging matatag na suporta namin. Dapat lang na mamatay ang mga kabit. Grabe, mag-ingat po kayo, Supervisor Su. Dapat lang kayong mamatay, mga agaw kayo. Sunian, sumpa ko, hindi ka magtatagal, mga agaw ka. Buzi, ayos ka lang ba? Magpunta na tayo sa ospital, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa'yo ngayon, kung hindi dahil sa akin. Hindi ka sana nabuhusan ng pulang pintura. Paano nangyari yon? Magpapasalamat na lang ako, na nakita ko ang mga balita, at nagawa kitang protektahan agad. Tumawag na ako sa pulis. Sabi ko, ang babaeng iyon ay maaaring may problema sa pag-iisip dahil, sa pangangalo niya ng kanyang asawa, medyo may diferensya na ang pag-iisip. Pero ako, ay hindi magpapatawad kay Lee Mian. Dahil nga't naglakas loob siyang magpakalat ng mga chismis. Ipaparamdam ko sa kanya, na hindi ligtas sa batas ang internet. May dumating. Sino kaya yon? Sino po kayo? Ikaw ba si Lee Mian? Miss Lee? Oo. Ano po iyon? Di ng Lee Mian. Nahaharap po kayo sa kasong cyber libel. Sumabay po kayo sa amin. Gusto ninyong makipag-ayos ako sa inyo? Pwede po, dapat mong i-post sa iyong account ang tunay na nangyari sa bagay na ito, pati na rin ang aking sulat ng paghingi ng tawad. Ipakalat mo ito sa buong internet. Ano? Imposible. Sunian. Huwag mo akong labis-labis na pagsamantalahan. Si Fuyan at ako ang magkasintahan. Ikaw ang Samira sa aming dalawa. Lee Mian, ang kakaiba mo naman. Noon pa man, ikaw, ang tumanggi sa panliligaw ni Fuyan. Tapos ngayon, ikakasal na sana kami, magiging. Sa pagitan natin, sino ba talaga ang mas walang hiya? Alam mo naman ang sagot. Sunian, hindi mo ba alam ang first come, first serve? Ako ang unang nakakilala kay Fuyan. Kahit tinanggihan ko siya noon, siya rin ay dapat akin. Hindi ikaw. Fuyan, tingnan mo siya.
Nagbibiro lang naman ako sa kanya, ng konti. Kaso, sineseryoso niya ang biro ko, sa isang taong malapit ng mamatay, Sunian. Ang pangyayaring ito, ay mali naman talaga ni Ling Mian. Kung sakaling si Sunian, ay may mangyaring masama, hindi kita mapapatawad, mag-sorry ka na, Chuan Yan. Ling Mian. Kung ayaw mong humingi ng tawad, maghanda ka na sa parusa. Pero may cancer siya sa tiyan, kaya hindi siya pwedeng ikulong. Oo nga, kuya ko yan. Si Ate Sunian ay, talagang walang pakialam. Ako'y isang taong malapit ng mamatay. Kailangan pa niyang makipagtalo sa akin dahil sa Sunian. Ganito na lang. Patawarin mo na si Lee Mian sa pagkakataong ito. Ano ang mga nasira mo? Bumusalan ko. Oh, pasensya na. Pero hindi ako maawin. Lee Mian. Paumanhin o kulungan. Pumili ka na lang ng isa. Sige. Humihingi ako ng paumanhin. Mga mahal, pasensya na talaga. Muli kong sinasabi, noong nag-post ako dati, na si Sunian ang pangatlo, isang malaking misunderstanding lang pala iyon. Narito ako, at taimtim na humihingi ng paumanhin sa kanya. Sunian, tingnan mo, pinahingi mo ng tawad si Lee Mian. Napakadali lang para sa kanya, na basta na lang ipagwalang bahala iyon. Ang arte-arte naman niya. Bahala na, ayoko siyang hayaang magtagumpay. Ang kasintahang lalaki na niligawan niya sa loob ng 6 na taon, ay tumakas sa araw ng kasal, dahil sa kanyang white moonlight. Ang balitang ito ay lalong sumisipik, si Ling Mian ba talaga ang kabit? Imposible. Ang mga post ni Ling Mian dati, ay hindi ganyan. Hi! Sunian, tingnan mo, nag-post din si Chuan Yan, si Kuya na ito, sa wakas ay gumawa rin ng isang mabuting bagay. Sunian, pasensya na. Hindi ko dapat iniwan ang kasal. Mga mahal ko, dito ko taimtim na ipinahahayag. Pagkatapos kong tumakas sa kasal, at sumama kay Lee Mian, ang lahat ng aking ginawa, ay dahil sa, gusto kong tuparin ang kanyang hiling. Hindi dahil sa pag-ibig. Hay ang tagal, pala ay, sila pala. Lalo na itong si Lee Mian, talagang nakakainis. Malapit na silang magpakasal. Ang kapal naman ng mukha niyang maging kabit, pati sa fiancé ng iba. Ang landi-landi pa, baka nga nagka-cancer na siya. Karma niya yan. Sunian. Ang lagay ko ngayon, ikaw ang may gawa, hindi rin ako madaling mabuhay. Huwag mo ring isiping madali ang buhay mo. Lumayas ka na, ikaw na pulubi. Maglakas loob ka, ako ang ama ng inyong boss go. Tigilan mo na yan, sinabi na ng boss go namin. Wala siyang ama, matandang lalaki ka, nagpapanggap ka pa rito, na ama ni Mr. Go. Umalis ka na. Tito Go. Oh, si Sunian pala ito. Ang laki na ninyo. Naalala kita. Bilisin mo at sabihin kay Guzing. Ako ang tatay niya. Ako ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Mayaman na siya ngayon. Paano niya ako hindi makikilala? Tito Gu, anong ibig mong sabihin? Imposibleng hindi ka kilalanin ni Guzing. Hindi ka niya hahayaang mawala. Guzing. Pati ba naman ang sarili mong ama ay hindi mo kilala? Sana'y mamatay kang mapapahamak. Sana'y mamatay akong mapapahamak. Nung mga panahong iyon, inisangla mo ako sa isang sagalan. At hindi na bumalik. Hindi mo ba naisip ang araw na ito? Nakaraan na iyon. Sa buong mundo, walang magulang na hindi nagmamahal. Bukod pa dyan, ang yaman-yaman mo na ngayon. Kahit konti lang sa daliri mo, ibigay mo lang sa akin, ay sapat na para maging masaya ang tatay mo. Palayasin mo siya para sa akin. Simula ngayon, huwag mo na siyang hahayaang magpakita sa kumpanya ko, Guzing. Hindi mo na nga kilala ang sarili mong ama, isang walang puso ka. Guzing. Ano ba ang nangyari sa iyo at kay Tito Gu, noon? Ang pagkakaalala ko, mabait siya, sa iyo noon, di ba? Noong 16 ka pa, nahumaling ang tatay ko sa sugal, at nagkautang ng malaki sa mga loan shark. Pagkatapos, lumipat kami ng tirahan, at nagtago. Nang mahirap na makapag-ipon kami ng kaunting pera, muli siyang nagsugal at hindi nagsisi. Paano nangyari kay Tito Gu na naging ganyan? Pagkatapos, natalo siya sa sugal. Kaya ako ang inirehas niya roon. Sabi niya sa akin, babalik daw siya agad. Pero naghintay ako roon. Araw-araw na paghihintay. Hanggang sa mawalan na ako ng pag-asa, doon ko lang naunawaan. Iniwan na pala ako ng tatay ko. Bakit hindi mo ako hinanap? Tutulungan kita. Noong panahong iyon, para akong basura ang buhay. Paano kita masasama sa kalagayan ko? Pero hindi ako natatakot na madamay ka. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin noong kabataan ko. Ang pinakamahalaga sa akin noon. Ang dami mo nang natulong sa akin. Paano ko naman hahayaang mapahamak ka? Pero ayaw kong madamay ka.
Sunian. Gusto kong mamuhay ka ng mapayapa at masaya, at huwag mo nang malaman pa, ang tunay na kadiliman sa mundong ito. Sunian. Alam mo ba? Noong mga panahong lubos akong nawalan ng pag-asa, binugbog ako ng mga taong iyon. Hilot siya. Napakadalas kong naisip ang sumuko, na gusto ko nang mamatay. Ang nagpapatatag lang sa akin, ay ang gustong makita ka ulit. Tapos na ang lahat ng iyon. Ngayon, lagi na akong nasa tabi mo. Sunian. Uyan, ano ang gagawin mo? Uyan, may problema ka ba? Sunian. Alam kong isang walang hiya ako, noong araw ng kasal, hindi ko dapat ginawa yung pagtulak sa iyo sa cake, kaya itinulak mo ako. Ilan man beses mong itusok sa cake, okay lang. Basta mailsan lang ang galit mo. Uyan. Ang babala ko. Mukhang wala namang silbi sa iyo. Buzi, sino ka ba naman? Si Sunian ay akin naman talaga. Uyan. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi naman ako gamit para maangkin mo pa. Hanapin mo na lang si Li Mian. Umuwi na tayo. Huwag mo nang pag-aaksayahan ng oras ang taong yan. Sunian. Dito lang ako maghihintay. Hanggang sa mapatawad mo ako. Bahala ka na. Sunian. Nasa labas pa rin siya. Hindi mo talaga siya papansinin. Huwag mo na siyang pakialaman. Gusto niya lang tumayo. Tumayo siya. Ang lakas ng ulan. Hindi ka man lang pinapansin ni Sunian. Uyan. Bakit mo pa kailangan gawin yan para kay Sunian? Isang babaeng walang puso, at gumawa ng isang bagay na napakagago. Huwag na, kailangan ko siyang hintayin si Sunian. Sunian. Ikaw ay akin. Paano mo magagawa na magmahal ng ibang lalaki? Sunian. Uyan, sobrang sakit ng tiyan ko. Saklalahan mo ako. Li Mian, anong nangyari sa iyo? Gutom. Pasensya na. Kanina para makatakas lang, sa pangungulit ni Fuyan, ginamit mo ako. Ayos lang, Mian. Sa totoo lang, ginamit mo nga ako, tinanggap ko lang iyon. Doktor, kumusta na siya? Binibining Li ay buntis na, 7 linggo na. Ngunit dahil nagkaroon ng problema sa pagbubuntis, kaya ang bata ay baka hindi na mapigilan. Ano? Buntis siya. Paano nangyari iyon? Tama na, doktor. Nagpalaglag siya. Magpapalala ba ito sa kanyang kanser sa tiyan? Lalo pa bang lumala? Anong kanser sa tiyan? Kay Li Mian, inihayag ng ulat sa kalusugan na malusog siya. Ano? Yan. Napakaganda. Alam ko naman na, hindi mo ako pababayaan. Sabi ng doktor, wala kang cancer sa tiyan. Bakit? Niloko mo ako. Ano? Baka naman, nagkamali lang ang doktor. Nasa ganitong sitwasyon na tayo, niloloko mo pa rin ako. Yan. Paano kita lolokohin? Marahil ay, mali ang diagnosis ng doktor. Inosente talaga ako. Li Mian, gusto ko lang itanong sa iyo. Ano ba ang mali ko sa iyo? Bakit mo ako itinuturing na para kang tanga, niloloko mo ako? Yan. Hindi ganun iyon. Mula nang malaman ko na ikaw at si Sunian ay magpapakasal na, doon ko lang naunawaan kung sino talaga ang mahal ko. Ikaw, pag-iisip ko pa lang na baka mawala ka na sa akin habang buhay. Sumasakit na ang puso ko, parang mamamatay na ako. Ang tanga-tanga ko naman na nagkagusto pa sa isang babae na puro kasinungalingan ang sinasabi na wala ko si Sunian. Yan. Saglit lang din ako, nawala sa sarili. Patawarin mo na ako. Li Mian, mula ngayon, hindi na tayo magkakaibigan, kahit ano paman. Yan. Huwag mo akong iiwan.
Totoo naman, mahal na mahal kita. Sunian. Fuyan. Anong ginagawa mo rito? Sunian. Ang taong nanloko sa akin, ay si Lee Mian. Siya. Wala siyang cancer sa tiyan, para akong tanga. Niloloko pala niya ako ng gusto. Oh. Sunian, bakit wala man lang, bulat sa'yo, o kaya, alam mo na pala ito noon pa? O yan. Tingnan mo ako. Tapos tingnan mo si Lee Mian, isang taong may cancer. Paano kaya, ang ganda pa rin ng kutis niya. Sunian. Bulag at tanga ko. Hindi ka tanga. Ikaw ang pabago-bago. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang ugali mo? Masyado kang sakim. Lahat gusto mo. Mayroon ka naman talagang iniibig si Lee Mian. Pero ayaw pa rin akong pakawalan. Hindi, Sunian. Mahal kita. Kung hindi, paano ko magagawa ito sa'yo? 6 na taon na tayong magkasama. Tsuwan yan. Ang kapal naman ng mukha mong magsabi ng ganyan. Talagang makapal ang mukha mo. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako, pero ang ginagawa mo, ay puro pananakit sa akin. Mga bagay na halos magpasawalang saysay ng buhay ko. Ganyan ka ba magmahal? Hindi ko kaya. Pero Sunian, alam ko na nagkamali na ako. Hindi mo ba kaya, akong patawarin sa pagkakataong ito? Alam mo nang nagkamali ka, kaya dapat na kitang patawarin. At sa kakagabi, hindi mo ba nakita, ngayon, magkasama na kami ni Guzing. Sama-sama. Hindi, Sunian. Ikaw, hindi mo ba ako mapapatawad? O yan, pinasusuka mo ako. Sino ang nagpapasuka sa'yo? Si Guzing ba? O yan, hayop ka. Bitawan mo si Nian yan. Ayos ka lang ba? Array. Bitawan ninyo. Ang boyfriend ko, tinawagan ko na ang pulis. Huwag mo na akong pakialaman. Umalis ka na. Hindi. Ikaw ang pinakamamahal ko sa lahat. Protektahan kita. Sunian, babae ka. Bakit ka ganyan kagaga? Kuya, uunahin na natin ang pag-alis sa pagkakataong ito. Palampasin muna natin si Fuyan sa pagkakataong ito. Parating na sila. Swerte mo, bata ka. Nakahanap ka ng mabuting kasintahan. Umalis na tayo. Sunian, nagbago ka na. Dati, hindi mo naman ako, Gina ganito. Sabi mo, ang pagmamahal mo sa akin, ay hindi magbabago. Sinabi ko, ang iniibig ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, kanina pa ako patay sa kalye na binabagyo ng malakas na ulan. Siya ang nagpulot ng mga pira-piraso kong puso, isa-isa. At binuo akong muli. Iniligtas niya ako ng paulit-ulit, at ikaw naman. Paulit-ulit mo. Tinutulak ako. Halos ikaw ang dahilan ng pagkamatay ko. Ano pa bang meron ka ngayon, na dapat kong mahalin? Pasensya na. Noong panahong iyon, hindi ko alam. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin. Napaalisin ka sa ospital. Pasensya na, Sunian. Talagang alam ko na mali ang nagawa ko. Simula nang mawala ka, parang nawala na rin ako ng mundo. May isang malaking puwang. Kapag naiisip ko na hindi mo ako pinapansin, parang gusto ko na lang mamatay. Ayan. Sayang nga lang at sa mundong ito, walang kung ano-ano. Oh Diyos ko, Junian, anong ginagawa mo? Ang dami mong nainom na alak, wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Huwag mo akong pakialaman. Samahan mo akong uminom. Panthem. Hindi ako mahal ni Sunian. May mahal na siyang iba. Ano ang dapat kong gawin? Panthem, lalamunan. O yan. Sa tingin ko, magpakatatag ka na lang. Tungkol lang sa mga ginawa mo noon, may nagustuhan na si Sunian, na ibang lalaki, hindi rin nakakapagtaka, o kaya naman, humanap ka na lang ng ibang babae. Hindi ba't dati, gusto mo si Lee Mian? Papuntahin mo siya rito para samahan ka. Hindi. Ayoko sa kanya. Siya ang dahilan. Ako at si Sunian, ay napunta sa ganitong sitwasyon. O kahit sino pang babae. O yan, gusto mo ba, ng ganitong uri ng babae? Pare, kaya ko naman, ikaw ay ipakilala, ang yaman mo naman. Anong babae ang hindi mo mahahanap? Huwag na. Hindi. Sa mundong ito, walang sinuman. Mas mabuti pa kay Sunian. Kung hindi ka niya patatawarin, ano pa ang magagawa ko? O yan, anong nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin.
Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako ang kaibigan niya. Kumusta na siya? May nangyari ba sa kanya? Ang pasyente ngayon, malubhang pagkalason sa alak, nasa panganib ang buhay niya. Pero nasa ICU siya, at paulit-ulit na tinatawag, ang pangalang Sunian. Marahil ay maaari mo siyang tawagin, para dalawin ang pasyente. Marahil ay mapuko nito, ang kanyang kagustuhang mabuhay. Sige, naiintindihan ko na, doktor. Hahanapan ko ng paraan, para tawagin siya. Hahanap ako ng paraan, para tawagin siya rito. Sunian. Si Fuyan ay may malalang alkoholismo, dinala na sa ospital, may posibilidad na hindi na siya mabuhay. Habang siya ay walang malay, paulit-ulit niyang binabanggit ang iyong pangalan. Pakiusap, puntahan mo siya at tingnan mo man lang. Pwede ba? Pasensya na, may trabaho pa ako. Tungkol naman kay Fuyan. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siyang mamatay. Wala akong pakialam. Sunian, huwag mo nang gawin yan. Alam ko si Fuyan, isang walang hiya, pero ngayon, talagang mamamatay na siya. Ikaw. Hoy, Sunian, hoy. Hi, ano bang kasalanan ko? Juan yan, sasabihin ko sa'yo, sumuko ka na kay Sunian. Sinabi ko kay Sunian kanina, na kapag namatay ka na, alam mo ba ang sinabi niya? Ano ang sinabi niya? Sinabi niya sa'yo na kung gusto mong mamatay, mamatay ka na. Sa palagay ko naman, talagang napakasama ni Sunian. Kahit na talagang masasama ka nga, pero kayo naman ay, nag-on ng 6 na taon. Dapat may kaunting pagmamahalan pa rin. Paano naman, makakaya kong hayaang mamatay siya? Fuyan, anong ginagawa mo? Ganyan ang sasabihin niya, dahil, nasa akin si Sunian, at kritikal ang lagay dahil sa brain cancer. Tinawag ako ng nurse sa ospital, nang pumirma ako sa consent of emergency. Ganito rin ang sinabi niya. Sigurado akong si Sunian ngayon, galit pa rin sa akin. Kaya niya sinabi iyon. O yan. Hindi ko sinasabi sa'yo, mayroon ka ngayon. Ang galing mo naman talaga. O yan. Narinig ko na na ospital ka. Ayos ka lang ba? Security. Ang babaeng nasa ward na ito, ilabas ninyo. Huwag. O yan. Huwag mo akong gawin iyan. Nag-aalala talaga ako sa iyo. Ang pag-aalala mo. At ang boses mo, ay nakakasuka. Gusto ko lang makita ka, naalala ko lang. Kung gaano ako katanga, nung niloko mo ako. MS, Lee, terror na, huwag. Fuyan, huwag mo akong tretuhin ganyan. Alam ko na talagang nagkamali ako, hindi kita kayang mawala. Hello, Buzing. May problema ba? Kasi, yung pinakapaborito mong pelikula, ipinalabas na. Gusto kitang yayain sa panonood ngayong weekend. Sunian. Anong nangyari sa iyo? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Sa tingin ko, medyo nahihilo lang ako. Ayos lang ako. Mag-isa na lang ako. Magiging maayos din yan pagkatapos ng ilang sandali. Hoy. Umiikot, papunta sa bahay ni Sunian. Pero, Jigo, mamaya po ay mayroon pa kayong exhibition na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Pupunta na po ba kayo kay MS? So ngayon, natatakot akong hindi ako makasasama. Ayos lang, pumunta muna tayo sa bahay ni Sunian. Buffer. Bakit ka nandito? Hindi ba? May exhibit ka ngayon. Nian, mabuti naman at okay ka lang. Anong exhibit? Kahit gaano pa karami ang pera, wala itong halaga kumpara sa iyo. Ayan. Nilalagnat ako, halos 40 degree na. Maaari ka bang bumalik at puntahan ako? Sunian, kung may lagnat ka, magpatingin ka. Doktor ba ako? At saka, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, na kapag nagtatrabaho ako, huwag mo akong istorbohin. Kung sakaling magkaroon ng pagkalugi ang kumpanya ko, kaya mo bang panagutan? Opo. Alam ko na. Tama na yan. Sunian, dapat maging masunurin ka. Para, mas mahal kita ng kaunti. May lagnat ka na, magpahinga ka ng marami sa bahay.
Uminom ka ng maraming mainit na tubig. Gagaling ka rin. Sunian. Hindi ka na bata. Dapat maging malaya ka na. Pala. Nang hindi na ako nag-iingat. Mayroon din namang mga taong mag-aalala sa akin. Huwag kang mag-abala, bilisin mo. Uminom ka ng sabaw ng baboy, para magkaroon ka ng dagdag na sustansya. Sige. Ang galing pa rin ng pagluluto mo, hindi pa rin nagbabago. Basta iniisip kita, masaya na ako. Ang galing mong magluto. Sino kaya ang magiging girlfriend mo? Ang swerte niya. Sa loob ng maraming taon, bakit hindi mo man lang naisip, kailangan nating pag-usapan. Hindi mo alam, ang mga chismis sa labas, kung ano ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Sinasabi nilang hindi malinaw ang iyong sexual na oryentasyon. Neneng. Swerte mo na yan. Gusto mo bang magkaroon? Ano? Hindi ka ba nagbibiro sa akin, di ba? Niyan yan. Hindi ako nagbibiro. Sa totoo lang, tuwing taon na lumipas simula nang maghiwalay tayo, bawat minuto, ay inaasam kong muling makasama ka. Lagi. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang magmadali sa pagsagot sa akin. Kahit gaano pa katagal, hinihintay ko na lahat. Magtago na kayong lahat, hulihin ko na kayo. Saklolo. Saklolo. Mama, Papa, gusto nang umuwi ni Nianyan. Nianyan, ililigtas kita. Buzi, ang bait-bait mo naman. Buzi, ang bait-bait mo sa akin, paglaki ko. Para tayong mga bata noon, na naglalaro ng bahay-bahayan, pakakasalan kita, okay lang ba? Sige. Pangako, 100 taon, hindi pwedeng magbago. Noong una pa lang pala, nangako na ako, na pakakasalan ko si Guzing. Nitong mga nakaraang araw ang proyekto ng kumpanya, bakit ganito kalaki ang pagkalugi? Mr. O, nagbabanta ang kumpanya ni Jigo, sa South City lahat ng nakikipag-partner sa atin, na mga kumpanya, hindi na rin makikipagtulungan sa atin, muli. Kaya ang ibang kumpanya sa Nansheng, ay dahil sa takot na makasama ang Gushi, ay hindi na nakikipagtulungan sa atin. Kaya nagresulta ito sa ating kumpanya, na hindi nakakakuha ng proyekto, at malaking pagkalugi. Direktor Fu, kung magpapatuloy ito, malaking disbentaha ito sa kumpanya, kailangan ninyong maghanap ng paraan. Ang lalaking si Guzing, talagang sumusobra na, ninakaw niya sa akin si Sunian, at ngayon gusto pa niya, sinira mo ang lahat. Nian, uuwi na ako mamaya, gusto mo pa bang sumama sa akin, manood ng sine? Kumusta naman ang mga plano ng inyong departamento nitong mga nakaraang araw? Ako ang nagpapaaral sa inyo. Kakain lang ba ng kanin? Pasensya na, Boss Go. Anong nangyari kay Boss Go nitong mga nakaraang araw? Parang nanalo sa loto. Hindi ko rin alam. Sige na. Bumaba na muna kayo. Susunod na plano. Basta gawin mo lang ng maayos. Supervisor Su, inireklamo ka ni Lee Mian dahil sa pagkopya mo sa disenyo ng alahas niya. Sumabay po kayo sa amin para sa investigasyon. Ano? Manager Leo, basta tulungan mo ako, Sir si Sunian. Ako'y magiging iyo na. Pero si Sunian, talented pa rin naman siya. Kaya niyang magbigay ng pakinabang sa kumpanya, Manager Leo.
Si Sun Yan, kung bakit siya sumikat, hindi ba dahil sa pag-aaruga ni Boss Liu? Bukod pa rito, kapag sinira mo ang pangalan ni Sun Yan, kahit gaano pa siya katalino, hindi na siya makakaahon. Pero, nako, Mr. Liu, huwag ka nang mag-atubili, maikli lang ang gabi. Sige. Kung gayon, hayaan mong subukan ko ng mabuti ang iyong kakayahan. Pinili na. Magandang araw po, ang iyong tinawagan ay hindi makontak sa ngayon. Pakitawagan na lamang ulit mamaya. Direktor Gu. Tapos na ang pelikula, pero hindi pa rin dumarating si Seni Oritasu. Si Seni Oritasu rin, hindi man lang nagsabi ng maaga kung hindi siya makakarating. Sun Yan. Matibay na ang ebidensya, paano mo pa kaya itatanggi? Imposible, akin lahat yan, mga draft ng disenyo ko yan, paano napunta sa'yo yan? Oo nga po, Ate Sun Yan, naiintindihan ko po kayo, wala kang talento sa disenyo, pero bilang isang desenyor ng alahas, hindi mo rin pwedeng kopyahin ang aking mga likha. Li Mian, nagbibintang ka ng walang katotohanan, hindi ka naman talaga magaling ka sa disenyo, at nagko-copy ka pa. Pero ang mga design mo, sa mga nakaraang taon, nasa akin na lahat. Dahil dyan, Sun Yan, ang lahat ng design mo, akin ito. Napakawalang G mo. Huwag mong akalain hindi ko alam ang mga lokasyon ng mga sketch na ito, bukod sa akin. Si Fuyan lang ang nakakaalam. Siya ang nagsabi sa iyo, di ba? Ate Sun Yan, ano po ba ang sinasabi ninyo? Hindi ko po maintindihan. Sun Yan. Dahil sa pangongopya mo sa kay Li Mian, desisyon ng kumpanya na tanggalin ka sa trabaho at ipaalam sa buong internet ang pangongopya mo. Boss Liu, ganito na po katagal ako sa kumpanya. Kahit wala akong nagawang maganda, pinaghirapan ko naman ito. Paano mo naman nagawa? Natanggalin ako sa trabaho nang hindi mo man lang ako pinagpapaliwanag. Sun Yan. Ikaw ang gumawa ng mali. Nag-plagiarize ka pa. Hindi kita pinarusahan para sa reputasyon ng kumpanya. Dahil sa iyo ako nasasama. Mabuti na nga yan. Naiintindihan ko na. Kayo. Magkakasabwat pala kayo. Ang gamot ko. Li Mian. Ano ba talaga ang balak mo? Ano ba ang gusto kong gawin? Sun Yan. Ako ang una na nakakilala kay Fuyan. Kung hindi dahil sa'yo, sa walang hiyang pagsulpot mo bigla, kahit tumanggi ako, sa kanyang pagtatapat, akin pa rin siya. Ha? Pinapanghanap ko sa'yo yan, Sun Yan. Bakit ka pa ganoon kaswerte? Nagkaroon ka pa nga ng brain cancer, pero hindi ka pa rin namatay. Dapat lang na mamatay ka na. Ang kamay ko. Li Mian. Ang dami mong ginawang masama, hindi ka ba natatakot sa karma? Karma. Hindi ako natatakot. Tigilan mo na yan. Sun Yan, kamusta ka na? Ang gamot ko, Buzi. Ibigay mo sa akin ang gamot, si Jigu. Li Mian, anong paa ang nakatapak kay Sun Yan? Babaliin ko ang paa na yun. Oo. Direktor Liu, iligtas mo ako. Nakagalit mo si Gufeng, ang taong mahilig maghiganti. Si Gufeng, sa buong South City, sino ang maglalakas loob na tumulong sa iyo? Pasensya na, Sun Yan. Noon, nakinig lang ako kay Li Mian sa sinabi niya tungkol sa iyong disenyo ng alahas. Interesado ako, ipinakita ko sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na gagamitin niya ito laban sa iyo. Hindi na mahalaga. Dalhin mo na ako. Ayoko na siyang makita pa ulit. Sun Yan. Yan. Nagluto ako ng lugaw para sa iyo. Inumin mo na. Kahit gaano ka busy sa trabaho, alagaan mo pa rin ang iyong kalusugan. Oo, Sun Yan. Paparating na ako.
Sunian, Sunian, nasaan ka? Huwag mo akong iwanan, Sunian. Ang lahat pala ay ilusyon lamang. Sunian. Ang tanga ko naman. Paano ko kaya, may sasauli ka? Bakit nga ba ako naglayas noon sa kasal? Kung hindi, ikakasal na tayo ngayon, at wala nang maraming problema, at wala nang gaanong problema. Sabi ng doktor, ayos ka lang, wala namang problema, pero sa mga susunod na araw, kailangan mong magpahinga, at huwag ka nang magpapakagalit ulit, tungkol sa paninirang puri ni Lee Mian sa iyo. Ako na ang bahala. May naisip na ako, para sa pag-aayos kay Lee Mian. May magandang paraan na ako, kailangan ko lang ng tulong mo, sa isang simpleng bagay. Sige. Ano ang gusto mong gawin ko? Paano mo gagawin? Tulungan mo akong magsagawa ng press conference. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magbabalik, kay Lee Mian, ang mga masasamang salita niyang ipinupukol sa akin. Ibabalik ko sa kanya, at hahayaan ko siyang magduse sa kanyang ginawa. Disenyador Su, binibining Lee, isinumbong kita dahil sa plagiarism. Totoo ba na natanggal ka sa kumpanya? Totoo ba yun? MS, Su, bakit ka nga ba nag-plagiarize? Lee Mian, bilang isang kilalang designer, hindi ka ba nahihiya? Hindi totoo, pero kung hindi ka naman talaga nangopya, tapos bakit magkapareho? Ang disenyo ni MS, Lee, sa iyo. At may petsa pa, ng disenyo. May isa akong ugali. Iyan ay tuwing may inspirasyon akong alahas, ay gagawin ko muna sa tablet, ang disenyo ng digital, tapos saka ko i-drag sa papel. Maaari ninyong tingnan ng mabuti, ang aking digital na disenyo ng alahas. Di ba? Mas maaga pa sa oras ng paggawa ng sketch. Tama nga. Kung ganoon nga, hindi ba't paninirang puri lang ito ni Lee Mian? Kay Designer Su, inisumbong ako ni Lee Mian. Hindi lang isa o dalawang beses na. Nakalimutan na ba ng lahat? Naaalala mo ba noong nakaraan, na humingi ng paumanhin sa akin ang buong internet, dahil sa nangyari? Ngayon, nagkaroon ako ng press conference. Hindi lang para patunayan ang aking pagiging inosente. Gusto ko ring ipaalam sa inyo, ang isang balita, mga kaibigan kong mamamahayag, ngayon ko po, ay ipapahayag sa mga tao ng South City, na si Guzing, ang aking kasintahan. Mian, sinabi mo na. Hindi. Sunian. Paano mo nagawa na mahalin ang ibang lalaki? Hindi ko papayagan. Masarap ba ang mga pagkain dito? Mabuti naman. Pero, hindi pa rin ito kasing sarap ng niluluto mo. Ikaw talaga. Dahil gusto mo ang mga niluluto ko, magluluto ako para sa iyo araw-araw, habang buhay. Sige. Ayan. Kumain ka na, ang sarap ng mga pagkain dito. Oo, kung ganoon, sa susunod, madalas kitang dadalhin dito, totoo. Alam ko na, ayan, ikaw ang pinakamabait sa akin. Maglalasing ka pa, wala ka namang pakialam sa buhay mo. Panfeng, ikaw ang nagpainom sa akin. Hindi mo alam. Nakita ko si Sunian kanina, na kumakain kasama si Guzing. Alam mo ba ang pinakamalupit? Ano iyon? Ano iyon? Ang dati niyang tingin sa akin. Ang paraan ng pagmamahal niya, na ginamit niya sa iba, at ako, kahit ang pagtayo sa harap niya, wala kang ang karapatan. Hay! O yan, sa ganitong sitwasyon, sumuko ka na, para sa ikabubuti mo man, o para kay Sunian. Huwag na, ayoko. Pagkatapos mawala si Sunian, dun ko lang napagtanto, na siya ang pinakamahalagang bahagi, ng buhay ko. Kailangan ko siyang mabawi. Panfeng. Ang galing mo namang manligaw ng babae, di ba? Tulungan mo ako, sabihin mo sa akin, paano ako makakasama kay Sunian, at makabalik sa nakaraan, sa panahon kung kailan mahal niya ako. O yan, ito ay imposible, isang bagay na hindi mangyayari, maging makatotohanan ka na lang. Gabi na. Nagbabasa ka pa rin ng mga dokumento, magbubukas ako ng aking sariling jewelry studio. Ang mga impormasyong ito, kailangang pag-aralan ko ng mabuti. Narinig ko, ang presidente ng Liushi Jewelries ay ini-report dahil sa pag-iwas sa buwis, at naaresto na. Ako ang may gawa. Matagal na akong nagtrabaho sa Liushi, pero nakipagsabuhatan si Liu Ren kay Lee Mian para ipitin ako.
Dahil nga wala siyang awa, hindi ko rin siya pagpapalampasin ng ganoon kadali, Buzi. Kinahihirapan mo ba ang pagiging mapanukso ko? Nian, lahat ng meron ka. Mahal ko silang lahat. Yun. Ang studio ko. Tawagin na lang natin itong Nianzin. Ano sa palagay mo? Maganda yun. Nian, ngayong gabi. Hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti. Kumusta? Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Boss, unang araw pa lang ng design studio namin. Nakabook na agad kami ng sobra. Ang schedule ng mga design ay puno na hanggang sa makalawa. Napakaganda. Sige na, magpatuloy ka na sa iyong ginagawa. Opo. Sunian. Binabati kita. Sa wakas, natupad mo na ang iyong pangarap. Nabuksan mo na ang sarili mong studio. Tapos ka na ba? Pagkatapos mong magsalita, pwede ka nang umalis. Sunian. Alam kong may kasalanan ako sa iyo, pero ngayon ba? Hindi mo man lang ako kayang tingnan, kahit saglit lang. Yan. Ngayon ay mayroon na akong bagong buhay. Kung talagang nakukonsensya ka sa ginawa mo, huwag ka nang umistorbo pa sa buhay ko. Tama na, Yan. Huwag mo nang sabihin na mahal mo ako. Huwag mo na ring sabihin na sorry. Nakita mo na ba kung paano kita minahal? Dapat mas alam mo pa. Hindi na talaga kita mahal ngayon. Sunian. Kaya ba? Si Guzin ba ay ganoon kabuti? Mas mabuti pa sa akin. Mabuti siya. Pero ang mas mahalaga ay, mahal ko siya. Sunian, dinalhan kita ng pagkain. Ang paborito mong, sweet and sour pork ribs. Salamat sa iyo, Buzi. Hindi na kita iistorbohin pa. Mauuna na ako. Pagod na ang dakilang designer na si Su. Narinig ko, may isang mall na malapit sa amin. Mayroong grand opening ngayon. Ang ingay-ingay. Gusto mo bang pumunta tayo roon at tingnan? Sundin ko na lang ang gusto mo. Tara na. Sunian. Akala ko, hindi mo na ako dadalawin. Yan. Dapat mo sanang maintindihan, kahit na, hindi na ako babalik sa piling mo, Sunian. Gusto ko lang sana itanong sa iyo, kung bakit ako ganito kasama. Magsisisi ka ba na nakilala mo ako? Siguro, hindi ka magsisisi, di ba? Alam mo ba noon, kung bakit kita nagustuhan? Naalala ko pa, nung bata pa ako, nung namatay ang mga magulang ko. Noon, sobrang lungkot ko. Nakaupo ako sa may gate ng subdivision. Tapos dumaan ka. Binigyan mo ako ng candy. Sabi mo noon sa akin, mawawala ang lungkot mo kapag kinain mo to. Kaya pala, ikaw pala yun. Ang batang babaeng umiiyak ng hating gabi. Ang tadhana, paano ko ba sasabihin? Talagang mahirap unawain. Yan. Baka hindi mo alam. Ang candy na binigay mo sa akin noon, ay matagal ko nang ginugunita. Pasensya na. Kasalanan ko. Kung hindi lang ako nagpadala sa aking emosyon, at naniwala sa sinabi ni Li Mian, at nagkamali sa pag-akal ang pagmamahal, ang aking pagkahumaling kay Li Mian, hindi sana tayo nagkamali. Kayaan na nga, may mga bagay, kapag napalampas na ay napalampas na, walang kung ano pa. Yan. Mula ngayon, magiging estranghero na lang ulit tayo, tayo'y maging maayos na. Tama. Ito na, sa iyo na, pantay na tayo. Matagal na pala itong hindi na masarap.
Sino? Li Mian. Ikaw ang nagutos na ipagkidnap ako. Nababaliw ka na ba? Hindi ka ba natatakot na magsumbong ako sa pulis? Magsumbong sa pulis? Sa tingin mo ba matatakot ako? Sasabihin ko sa iyo, wala na akong pinatatakutan ngayon. Isang mamamatay na rin naman ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ha ha ha. Sunian. Talagang dapat kitang pasalamatan, dahil sa bagong boyfriend mo. Kung hindi dahil sa pagpapadala niya ng mga tao, para baliin ang binti ko. Hindi sana ako pupunta sa ospital, nasuri ang may cancer sa tiyan. Ano? Li Mian, paano nangyari, na nagkaroon ka talaga ng cancer sa tiyan? Siyempre, sana'y hindi totoo. Sunian, alam mo ba, napakainggit ko sa'yo. Bakit ka naman ganyan kaswerte? Nawala si Puyan, nandyan pa si Guzing, isang napakagaling na lalaki, ang nagkagusto sa'yo. Pero ako, wala akong anuman. Nawala na sa akin si Puyan, okay lang sana yon. Pero ngayon, nagkaroon pa ako ng cancer sa tiyan. Huwag kang mag-alala, Sunian. Hindi na talaga kita papatay ngayon. Pero si Puyan. At yung, bagong kasintahan, Guzing, kung ayaw mong iligtas ako, hindi ko masasabi ang mangyayari. Li Mian, ano ang iyong pakay? Sa akin lang ito ituon. Huwag isama ang mga inosente, Sunian. Lahat ng lalaking nagmamahal sa iyo, sisirain ko silang lahat, hindi ako magiging masaya. At hindi ka rin magiging masaya. Bitawan mo si Sunian. Puyan, Guzing. Ang bilis ninyong dumating ah. Bitawan mo si Sunian. Mag-usap tayo ng maayos. Ibaba mo na ang kutsilyo ngayon. Lahat ay maaari pang maayos. Sunian, huwag kang lalapit. Pag lumapit ka, papatayin ko siya. Sunian. Ano ba ang karapatan mo? Para magkaroon ng dalawa, lalaking nagmamahal sa iyo ng ganyan. Saan ba ako nagkulang? Hindi ito patas. Li Mian. Pakawalan mo na si Sunian. Magkano ba ang gusto mo? Lahat ay pinanggako ko na sa iyo. Haha. Nasa huling yugto na ako ng cancer sa tiyan. Para saan pa ang pera? Li Mian. Bakit mo sinabi na mayroon na naman akong cancer sa tiyan sa huling yugto na? Totoo na ito. Puyan. Pinasusuklaman kita. Kung hindi mo lamang ako iniwan, paano kaya ako magiging ganito? Gusto mong iligtas si Sunian? Pwede. Gasolina iyon. Puyan. Gusto mo siyang iligtas, ibuhos mo ang gasolina sa iyong sarili. Huwag. Puyan. Ayoko ng pakikialam mo sa akin. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung hindi, papatayin na kita ngayon din. Mismo. Puyan. Hindi ko inakala na ganyan ka na ngayon. Naging ganito pala. Si Sunian nga pala ay, may ibang lalaki na. Tapos para pa rin sa kanya ang lahat ng ito. Kahit ang buhay ko'y isusugal ko na. Li Mian, ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. Pwede mo na bang pakawalan si Sunian? Ting, HMP. Puyan at Puyan. Hindi ko akalain na pati ikaw. Naway patawarin mo ako sa araw na ito. Alam mo ba kung bakit tinanggihan kita noon? Noon, sinusubukan ko lang. Ang totoong damdamin mo, pinaglalaroan lang kita. Sino naman ang mag-aakala na agad kang nanganak kay Sunian? Ikaw ang nag-iwan sa akin. Puyan. Pinilit mo ako sa lahat ng ito. Noon, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako, pero lumingon ka rin, at nagkagusto kay Sunian. Ang mas masahol pa, papakasalan mo pa siya. Puyan. Ganito na ako ngayon, ikaw ang may kagagawan nito. Susunugin ko na ang sarili ko ngayon. Kung gusto mong mailigtas si Sunian, pwede. Maliban na lang kung makita ko mismo, ang paghihirap mo habang namamatay sa harapan ko. Huwag naman, Puyan. Huwag mong siyang pakinggan, Sunian. Huwag ka nang umiyak. Kaya kung mamatay para sa iyo, para sa akin. Iyon din ay isang kaligtasan. Huwag, Puyan. Sunian. Alam mo ba? Ang pinagsisisihan ko ng gusto ay, kung mababalik ko lang ang panahon. Hindi ko talaga hahayaang maganap ang pagtakas ko sa kasal. Puyan. Ano ba ako? Hindi lang naman si Sunian ang nagmamahal sa iyo, mahal din kita. Puyan, ganito na lang, bibigyan kita ng isang pagkakataon upang mabuhay. Basta't pagbigyan mo ako, at patayin mo si Sunian sa harapan ko. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong yan. Muli na tayong magkasama, okay lang ba? Hindi kita mahal. Kung ganoon, mamatay ka na lang. Huwag, Puyan. Guzing. Buntik na akong mamatay sa takot. Akala ko'y hindi na. Kita makikita pa. Sunian.
Gusto kitang patayin. Huwag. Fuyan. Ikaw pala. Ang gusto kong patayin ay si Sunian. Fuyan, huwag kang sisuko. Parating na ang doktor. Sunian. Ang sarap sa pakiramdam na umiiyak ka para sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang pasyente, matapos ang emergency treatment, ay wala ng problema. Ang galing. Buzing, anong nangyari sa iyo? Si Fuyan, dahil sa iyo, handang isugal ang buhay niya. Mapapatawad mo kaya siya, ayaw na niya sa akin. Okay lang. Sunian, nirerespeto ko ang iyong desisyon. Buzing. Huwag mong isipin iyan, ako at si Fuyan, ay tapos na. Kahit ilang beses pa niya akong iligtas, hindi nito mababago, ang pagmamahal ko sa iyo. Fuyan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman, Sunian. Kahit mamatay pa ako para sa iyo, buong puso kong tatanggapin iyon, Sunian. Ang utang ko sa iyo, hindi ko na mababayaran sa habang buhay. Fuyan, huwag kang mag-alala, inasabi ko na sa kumpanya ni Go, na hindi na limitado sa Nancheng, ang pakikipagtulungan natin. Sa kumpanya mo, mabilis din naman itong babalik sa dati. Basta ako naman, nawala na ang pinakamahalaga, ang iba pa. Wala na akong pakialam. Fuyan, ang totoo niyan, may isa pa kaming balita, ngayong araw na ito, sasabihin ko sa iyo, ikakasal na ako kay Guzing. Magandang balita ang kasal. Ang kasal ay napakaganda. Sana'y maging masaya kayo. Ginoo Jizing, nais mo bang pakasalan ang magandang dalagang nasa harapan mo ngayon, at maging iyong legal na asawa, sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan? Pumapayag ka ba? Oo, pumapayag ako, ginang Sunian. Ibig mo bang pakasalan ang gwapong binata sa harapan mo? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, ibig mo ba? Oo, gusto ko. Noong lalaki, pwede nang halikan ang iyong ikakasal. Hindi ko akalain na balang araw ay mapapangasawa kita. Akala ko'y pareho na tayong nagkamali. Huwag ka nang umiyak. Hindi hahayaan ng tadhana na magkamali ang 2 taong tunay na nagmamahalan. Huwag masyadong bilisan ng takbo, baka madapa ka. Opo, Lola. Opo, Lola. Ang 2 batang ito, para silang mga unggoy na masisipag. Hindi ko alam kung kanino sila nagmana. Hindi ba't kay Lola, ikaw? Naaalala ko pa, nung bata ka pa, lagi kang nakasunod sa akin at naglalaro. Imposible naman. Mahiyain kaya ako noong bata pa ako. Tingnan mo nga. Para sa iyo nga. Ikaw ang masungit. Lolo. Pero, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, ganito na tayo katanda. Naging lolo't lola na tayo. Matandang babae, sinisisi mo na naman ako. Naalala ko pa, nung bata ka pa, mahilig kang maglaro, laro ng taguan. Tapos nahulog ka sa hukay. Hinanap kita ng buong maghapon. Bakit mo ba lagi binabanggit yan? Pero, matandang lalaki, sabi mo, kung sakaling mamatay tayo, magkikita pa kaya tayo? Asawa ko. Huwag kang mag-alala, saan ka man mapunta sa susunod na buhay, hahahanapin kita. Kahit na paulit-ulit. Ikakasal ka rin sa akin. Pangako. Sa susunod na buhay, gusto ko pa rin makasama ka. Sige. Sabi ni Dr. Fu na ang kalusugan mo ay lumalala na, para kay Lola Gu. Habang buhay kayong hindi nag-asawa, nandito na tayo. Hindi mo ba talaga balak na batiin siya? Kamustahin man lang. Si Sunian, tiyak, ayaw niyang istorbohin ko siya. Noon, tumakas ako sa kasal. Titiyak na mawawala sa akin ang buong buhay ko. Magsisisi ako sa aking pag-iisa sa natitirang buhay ko. Ako dapat ang nagpasan ng kasalanan.